Magandang araw sa lahat at welcome sa Parabellum. Kung hindi ka metalhead, mag-research ka muna para mas mabuti. Nagustuhan ko na ang napili kong estilo ng wika. Di ko nababanggitin yung dalawa pa. Baka iban tayo ng YouTube. Paalam. Paalam ang saya ng karanasan, parang yung ending ng Looney Tunes, yung the end, that's all. Mga kaibigan, Tama. Ngayon, update tungkol sa ginagawa ng ating mga kaibigang babalutan ng niebe sa Scandinavia, Denmark at iba pa. Simula ng sumiklab ang gulo sa Ukraine, naging mas aktibo sila lahat. Alam natin na ang Sweden at Finland ay sumali na sa NATO, pero higit sa lahat, masasabi nating ang mga dating alitan at lumang hidwaan ay naging mas tumindi kaysa dati. At sa gitna nito, halimbawa, may mga kasunduan tungkol sa paggawa ng ilang makina na naputol. Para sa yon, mga Russian nuclear icebreaker at marami pang ibang bagay. Totoo na ang makasaysayang neutralidad ng mga bansang ito. Medyo sobra yon dahil sa totoo lang, palagi naman silang nakikipag-ugnayan sa NATO at may maganda silang sistema ng kontrol. Kaya palagi nilang binabantayan ang Unyong Soviet. Kaya nominal lang silang neutral, pero sa totoo lang, malaki ang ginagawang pagsisiyasat nila sa mga aktibidad ng mga Soviet at ipinapasa nila ang mga impormasyon ito. Kaya kahit formal silang neutral, sa totoo lang, nakikipagtulungan na sila ng hindi bababa sa 50 taon. Para lang sabihin na, tingnan mo, kung sakaling aatake sila, pumunta ka roon at tumulong ka, lalo na doon nakatira si Antonio. Doon siya nakatira, mga 4:00 pa lang ng hapon, madilim na talaga. sige na, pero mga stereotype lang naman yan. Sa taglamig, kahit 2:00 pa lang, madilim na. Sa taglamig, kahit 2:00, madilim na. Pasensya na, pagkakamali ko. Pagkakamali ko, siya ang namamahala sa ganitong bagay. Kaya inimbitahan ulit namin siya. Kaya pag-uusapan natin ang NATO, ang hilaga, kumbaga. Dahil interesante rin makita ang mga block na nandoon. Yun pa man, ang mga kooperatibong block para sa mga usaping logistika sa loob mismo ng NATO ay medyo malinaw. Sige, ikaw na magsalita at ipakilala ulit ang sarili mo. Baka kailangan ng paalala dahil ngayon ka lang ulit bumalik. Ang pangalan ko ay Antonio Duccio, tubong Napoli na ako ngayon. Sa katunayan, taga Vomero ako. Gaya ng gusto namin tawagin ang aming sarili, kami mga nakatira sa partikular na barangay na yon. At pagkatapos kong maglakbay ng marami at magtrabaho sa, sabihin na nating, internasyonal na konteksto, pati na rin sa larangan ng seguridad, sa iba't ibang sektor, sa iba't ibang larangan, sa iba't ibang bansa. Nagdesisyon akong magpahinga at pumunta sa Noruega, iniisip na tahimik at payapa naman dito. Tapos na ang pinakamasama, taong 2021 na noon, kaya ano pa bang pwedeng mangyari? Ayun. Pumunta ako sa mga mga elk meatball, pero wala rin. Ganun talaga. Nandyan pa rin naman ang mga yon. Pero paminsan-minsan may dumadaan din. Hindi lang yon. May mga nuclear submarine din. Ayan. Kaya naman, hindi tayo naubusan. Hindi tayo kulang sa kahit ano. Ayan. Kaya bago tayo magsimula sa mismong bahagi ng mga, alam mo na, mga update talaga. Ayan, yung unang slide. Tiningnan ko ito, gusto ko talagang i-dedicate ito sa siguro isa sa iilang bigyan mo ako ng mga halimbawa ng kasaysayan ng. Sabihin na nating isa. Isang matagumpay na proyekto ang naisakatuparan sa tulong ng Italia, Noruega at pondo mula Amerika na pinagsama ang pondo ng Amerika at teknolohiyang Italyano sa aeronautika at ang katigasan ng ulo ng mga Viking na Noruego. Para makarating at liparan sa unang pagkakataon sa kasaysayan ang Hilagang Polo at bukod pa sa malampasan ito gamit ang isang Italianong dirigible na tinawag na Nord, makarating hindi lang sa Hilagang Polo kundi mula Noruega hanggang Alaska. At ito ay maaring mukhang hindi ko sinasabing kalokohan, pero nung panahon na yon, ang Hilagang Polo ay hindi pa kailanman nararating ng pisikal, lalo na ang malampasan nito sa himpapawid. Mayroon pang mga lugar na talagang birhen pa,
hindi pa kailanman nalampasan sa himpapawid. Wala pang tao na nakarating doon tulad ngayon. Sa Mars, sa totoo lang, at kahit na may mga bansa na mas malalaki kaysa Noruega at Italia, ang Italia dahil sa kanilang technical na kakayahan ay nagawang gumawa ng isang dirigible na abot kaya ang halaga. Ito tungkol sa maliit na bansang Noruega na may layuning mailagay ang sarili sa mapa. Dahil tandaan natin na noong 1926 ang Noruega ay 20 at kalahating taon pa lang na malaya, halos 21 taon. At wala pa itong sariling pagkakakilanlan, wala pa talagang paraan para maalala o makilala, para masabi na kami ay iba sa mga Suweko o mga Danes. Kaya mula sa pananaw ng politika, malaking tagumpay ito pati sa Italia, Colonel, noong 20 taon. Ito ay naging isang tagumpay bukod pa sa technological at technical ng kung sino ang kalaunan ay naging general, si General Nobile. Ito rin ay naging dahilan ng pagmamalaki para sa pasismo. Ngunit hindi ito nagsimula mula sa sabihin na nating kagustuhang pampulitika ng Italya. Kagustuhan ito ng mga Norwego at kalaunan dahil sa tagumpay, naging tagumpay din ito sa politika ng Italya. Sa kasamaang palad, naniniwala akong tuluyan na itong nakalimutan sa Italia at nakakalungkot iyon. Dahil dito ngayon sa Noruega, nitong Mayo lang, ipinagdiwang ng may matinding damdamin ang sentenaryong ito dahil isa ito sa mga pundasong alamat ng bansang Noruega. Panahon ni Balbo. Sa madaling salita, ang pamagat ay Balbo at ang kanyang mga paglipad sa himpapawid. At iba pa. Ito ang mapa na nasa slide din sa, pasensya na, presentasyon sa nakaraang live para lang magkaroon tayo ng ideya kung nasaan tayo. Kaya makikita natin na lahat ng nasa itaas ng Svalbard at pati na rin ang Greenland ay puro yelo. Sa parehong panahon, may mas mahahabang yugto ng taon kung kailan posible nang makadaan sa yelo at makarating. Medyo sa totoo lang. At ito ang isa kaya sa mga pangunahing dahilan kung bakit sa hinaharap kaya hindi ngayon, hindi bukas, pero siguro 10, 15, 20 taon mula ngayon. Tinatanggap na natin na parang normal na lang dahil sa o kasalanan ng global warming na ang mga lupaing ito ay talagang magbabago. Ang Greenland sa unang pagkakataon ay magiging berde ang lupa. Matutunaw ito kaya pwede nang daanan ng barko at tamnan. At pati ang mga reserbang mineral ay maaaring mapakinabangan. Kaya ito ang lugar kung nasaan tayo ngayon. Ito ang bahaging ipinapakita ni Mirko ngayon. Ito ay kumakatawan sa isang uri ng depensibong kadena na kung sakaling magkaroon ng digmaan sa pagitan ng Rusya at China sa isang banda at Amerika sa kabila. Ito mismo ang kadena na, sa teorya, dapat maprotektahan ng Estados Unidos, ng hukbong dagat ng Estados Unidos, upang maiwasan ang pagkawala ng koneksyon sa kontinente ng Europa at sa gayon ay mawalan ng kakayahang magbigay at tumanggap ng supply mula sa kontinente ng Europa. Ang kadena ay dapat binubuo ng Greenland, Iceland, United Kingdom at pagkatapos ay ikokonekta ito sa kontinente ng Europa. Siyempre, ibig sabihin nito na ang Svalbard at Norway ay maiiwan sa kanilang sarili. Pero sana naman ay hindi mangyari yon. Ang Svalbard daw ay kinaroroonan ng mga penguin na lumilipad at hinuhuli sa lambat, ayon sa dokumentaryo. Kakaiba, pero huwag sa Svalbard. Sa totoo lang, napaka-interesante kasi nag-uunaan pa noon kung sino ang hindi dapat mangolonyo doon dahil nga ito ay isang malayong reyon at mahirap pamahalaan dahil sa klima. At syempre, dahil na rin sa teknikal na kagamitan noong simula na ika-20 siglo. Kaya sa huli, napagdesisyonan na opisyal na ibigay ito sa Noruega sa isang paraan. Pero nanatili itong militarisado at bukas din sa ibang mga bansa na lumagda sa mga kasunduan para sa Svalbard. Dahil dito, mayroong isang buong nayon ng minahan na tinatawag na Barentsburg na ganap na Ruso talaga. Kaya halos lahat ng jurisdiksyon ay Ruso, halos 100% at syempre, puro Ruso ang mga tao roon. At tuwing ika-9 ng Mayo, alam mo na kung ano ang ginagawa at hindi ginagawa roon. Ayan, para malayang ipagdiwang ang araw ng sabihin na nating tagumpay ng Soviet laban sa Nazi Germany. Kaya't ito ay mga lugar na talagang nasa hangganan, totoong nasa hangganan at umiinit na pareho sa klima at sa geopolitika.
Makikita rin natin mamaya ng spoofing at jamming ay karaniwan na ngayon. Kaya hindi na ito mga eksepsyon. Isa na itong uri ng hybrid na digmaan na nangyayari na. At dito marahil, dapat nating pag-usapan ang tungkol sa buong lungsod pero hindi ito eksakto. Tungkol ito sa presentasyon na ginawa namin sa ISO ng Hilaga, Eyes on the North. Ang mga puntong gusto kong balikan ay yung tatalakayin nating ngayon maliban sa aircraft carrier na Ford na nailipat na sa gitnang silangan. Tama ba, Mirko? Yun din yung nakaproblema sa laundry. Oo, sa tingin ko. Oo, yun na. Sa tingin ko. Ford niya yon. Noong 2024 sa administrasyon ni Biden, nagkaroon ng magandang pamamasyal sa fjord. Kaya noong panahon na yon ay nakakatawa rin, maganda rin maging marinero. Para siguro sa Estados Unidos at sa hukbong dagat nila dahil naglalakbay ka sa buong mundo. Ang iba pang mga elemento na nanatili ay ang Joint Expeditionary Force na ngayon ay isa sa mga haligi ng lokal na depensa. Nang sabihin na nating depensa ng rehiyon ng Hilaga at ito ay pinamumunuan ng mga Ingles. Kaya napag-usapan na rin natin ito sa isa pang live. Isa itong elemento, sabihin na natin, isang NATO sa loob ng NATO pagdating sa rehiyon at ito ay pagsisikap ng Inglaterra. Hindi ito gaano tungkol sa boots on the ground, kundi sa pamamahala at pagmamanman ng mga aktibidad ng Russia sa larangan ng dagat. Kaya lahat ng ginagawa ng mga Ruso sa larangan ng dagat ay inoobserbahan at tinutumbasan ng ganitong uri ng koalisyon na pinamumunuan ng mga Ingles. Nakakatawa ito pag inisip mo ngayon, lalo na sa lagay na hukbong dagat ng Inglaterra. Ayan, dahil nga dyan, sa totoo lang, dahil sa ganitong bagay, sabihin na nating maraming kapintasan ang mga Ingles. Pero ang isang hindi mo maipipintas sa kanila ay ang pagiging practical nila. Ibig sabihin, kapag kakaunti lang sila at may problema, sinusubukan nilang bumuo ng koalisyon. Hindi ito maliit na bagay. Hindi nila sinusubukang gawin lahat mag-isa. Ngunit wala silang kakayahan marahil dahil sa kanilang kasaysayan, isang paraan ng pag-iisip sa pamamahala ng koalisyon na wala ang ibang bansa tulad ng Denmark, Sweden, Norway, Finland, Olanda at kay Rutte, hindi nila kayang pagsamahin ang lahat ng kaalyado at magbahagi ng gawain. Malinaw na, syempre, na muling pinagana rin ang kakayahan ng paggawa ng barko ng mga Ingles. Ngayon, ang hukbong dagat ng Noruega ay gumagamit pa rin ng parehong mga frigate, bumili rin sila ng bago pati ng parehong mga helicopter. Galing sa Inglaterra, mula sa hukbong dagat ng mga Ingles, ngunit ganap itong kumikilos ng magkakatugma. Ibig sabihin na yon sa hukbong dagat ng Noruega, Ingles ang gamit kapag may pinagsamang ekspedisyon kasama ang Inglaterra. Kaya tuluyang isinantabi ang usaping pambansang wika upang makabuo ng isang functional na grupo. Para sa pagtugi sa submarinong Ruso, ang panganaso sa Pulang Oktubre. Mag-isip ang lahat, sige. Pero ano bang magagawa ng mga submarinong Ruso na yan? Konti lang naman sila, bukod pa sa nuclear sila. Kaya syempre, problema na agad ito sa sarili nito. Pero ang isa pang naging problema ay ang pagdepende ng buong Europa sa mga kable sa ilalim ng dagat. Ang mga kable sa ilalim ng dagat ay palaging minomonitor, palaging minamapa ng hukbong dagat ng Rusya. Dahil kung sakaling magkaroon ng isang hypothetical na digmaang nuklear at isang ganap na digmaan, alam nila ng mabuti na wala silang sapat na kakayahan sa hukbong dagat para makipagsabayan sa hukbong dagat ng kanluran. Ang unang bagay at marahil pati na rin ang huli na gusto nilang gawin ay sirain ang mga submarine cable na ito. Sa parang mawawala ang lahat ng komunikasyon sa pagitan ng kontinente ng Amerika at kontinente ng Europa. Pagkatapos, sasabihin ko rin na mayroong gas na kinukuha sa mga dagat ng Hilaga. At lahat ng mga iyon ay mga plataporma na nasa labas kaya madaling tamaan ng mga kalaban. Nakita rin natin ito sa Iran kapag nais magdulot ng matinding pinsala. Pagkatapos, ang alarma ay malaki ring nakadepende sa mga nationalized na pagkuha doon.
Tiyak, hindi lang ang Noruwega, dahil sa totoo lang, buong hilagang Europa, lalo na ang nakikinabang sa pagkuha na ito. Dahil ang Noruwega mismo, dahil maliit lang itong bansa, mga 5.2 milyon lang ang populasyon, kaya napakaraming yaman. Sa totoo lang, elektripikado ng bansa at mayroon din itong mga dam, kaya medyo maunlad na ang kakayahan nito sa hydroelectric. Hindi naman kasing taas ang pangangailangan nila sa yamang ito kumpara sa mga bansang tulad ng Alemanya na malakas gumamit ng enerhiya para sa mabibigat na industriya. Makikita rin natin mamaya at dito sa karatulang ito na kinunan ko sa kalsada, welfare ike bopen. Ibig sabihin ay welfare hindi armas. Isa itong damdamin na sa isang banda, syempre ay hindi naman talaga nawawala. Hindi ito isang damdamin na walang kritisismo. Sa katunayan, may magagandang punto ito. Hindi. Kumbaga, sa lohika ng pagsasabing mag-ingat sa paggamit lang ng lahat ng bilyong ito sa paggastos nito. Sige, ang Jiangdom. Oo, syempre. At ang kabataang pula. Kaya ang mga kabataang komunista ay hindi na talaga walang kritisismo. Ayan, pagdating sa blocking NATO, sa anumang kaso, ang ideya ay hindi lang galing sa kabataang pula. Hindi dito sa Noruwega, hindi rin sa Sweden, at hindi rin sa Denmark. Gaano kalaki ang porsyento nila? Malaki. Kaunti lang. Sabihin na nating ang mga Rossi, ang mga partido ng matinding kaliwa ay nasa mga, gusto kong hulaan, 4-5. 4-5%, kaya hindi naman talaga ganon kalaki, sabihin na natin. Ang kanilang agenda ay hindi naman talaga ramdam sa antas ng politika tuwing eleksyon, pero ang mga isyong tinatalakay nila ng radikal ay napag-uusapan din naman sa ibang mga partido, tulad ng mga partido ng mga ekologista o kahit ng mga partido ng sentro. Pati ang mga partido na nais dagukan ng gobyerno ay nagsasabing ayos lang ilaan ang pera sa armas pero dapat ding isipin ang kapakanan ng mamamayan. Kaya kahit napag-usapan ang kapakanan ng mamamayan at armas o kahit hindi direktang sabihin na kapakanan o armas, ito pa rin ay isang issue na nagiging mahalaga dito dahil lahat ng ginagamit para sa dastusin sa militar at ang muling pag-armas ng mga bansang Scandinavian, hindi Nordic kundi Scandinavian. Dahil ang Finlandia ay handa na pero palaging ipinanganak na handa. Ang Finlandia, dahil sa kasaysayan nito, ay patuloy na gumagawa ng mga bunker kahit noong dekada 90. Kaya kami noon, gumagawa kami ng mga saranggola, sila naman ay gumagawa ng mga bunker. Ayan, ilagay na lang natin sa ganoong paraan. Kaya ito ay mga paksa na nanatili at tatalakayin din natin ngayon, sabihin na nating saglit lang. Ang unang kwento na gusto kong ibahagi na hindi naman direktang konektado sa Noruwega pero naging interesado pa rin ako dito. Dahil ito ay tungkol sa barkong ito, Ursa Major, isang barkong Ruso na noong panahong yon ay sinasabing may daladalang mga pinto para sa pagtatakip ng mga nuclear reactor. Tungkol sa icebreaker na ito ng Russia, ang proyektong ito na sobrang laki na matagal nang nakatigil sa pantalan ng Vladivostok. Sa totoo lang, natuklasan na ang barkong ito na sinabutahe at pinalubog sa labas ng Cartagena kaya sa labas ng baybayin ng Espanya ay hindi naman pala nagdadala ng mga pinto. Daling sa Ukraine, siguro gawa ng sabotahe ng Ukraine, tama? Malaking balita ito sa Noruwega dahil ang pinakamalapit na barko noon sa Ursa Major ay ang kargamentong Oslo Carrier 3. Bilang barkong rehistrado sa Noruwega at tumanggi itong tulungan ang mga marinong Ruso kaya tumanggi itong sagipin sila, tumanggi itong isakay sila sa barko. Kaya katabi ng Oslo Carrier, 3 ang Ursa Major. Isa itong krimen dahil tumatanggi sa. Kaya ito ay isang bagay kung saan ang diplomasyang Ruso, sabihin na natin, ginamit, hindi ko masabi ang salitang nasa isip ko, pero gumamit ng napakatinding tono. Sa Noruwega, dahil malinaw, ito ay malinaw na mayroong hindi tama. Kung pagsasamahin mo ang 2 at 2 ang Oslo Carrier, ay malapit sa sinabutahe na barko at paakyatin lang ang mga marinero, mukhang may itinatago. Kaya naging malaking usap-usapan ito dito sa Noruwega at sa totoo lang, inisip ng lahat na dahil ito sa mga pinto. Pero hindi pala. Dahil ang CNN, matapos ang 2 taon, bigla na lang naglabas ng artikulong ito na makikita mo rin sa mga sanggunian na binanggit ko. Artikulo ng CNN noong Mayo 12, 2026 isang araw bago ang pagbisita ni Trump sa China. Kung saan sa napakahabang pagsusuring ito, puno ng mga sanggunian,
Kaya talagang isang pananaliksik na sinusuportahan ng mahahalagang sanggunian. Sinabi na ang Ursa Major o ang Ursa Major o ang Ursa Major na iyon ay naglalaman ng mga reaktor para sa mga submarinong Koreano. Isang submarinong Koreano na noong panahong yon ay inianunsyo mismo ng Pyongyang. Kaya mas malala ang kwento, mas sabihin na nating may dahilan kung bakit ito sinabotahe. Dahil dito, nagpasya ang hukbong dagat ng Rusya na palubugin ng Ursa Major ayon sa CNN. Hindi lumubog mag-isa ang Ursa Major. Sinabotahe ang Ursa Major, sinubukan namin. Sinubukan ng hukbong dagat ng Rusya na sagipin ito, hindi nila nagawa, lumubog ito. Lumabas din ito sa mga investigasyon ng mga Espanyol na sa ngayon ay sinusubukang linawin kung ano ang nangyari at mismong ang kapitan ng barkong Ursa Major ang binanggit na nagsabi, "Oo, nagdadala ako ng mga nuclear reactor." Kaya masasabi nating napadpad ako rito. Ayun, sa kwentong ito, sulit talagang patuloy na subaybayan ito kahit na hindi ito direktang tungkol sa mga bansang Scandinavian dahil ito ay isang produkto para sa Hilagang Korea at siguro interesado rin ang China na malaman ito dahil kahit papaano, isang mahirap pakisamahang kapitbahay ang Hilagang Korea. Interesante itong subaybayan. Kasi sa likod ng kwentong ito, may mga kakaibang bagay na nangyayari. Sa kaguluhan ngayon, mas mahirap sundan ang isang kwento na nasa harap mo na kaysa hanapin ito sa mga lihim na pinagkukunan o iba pa dahil sobrang magulo. Kaya masasabi ko na kapag sinimulan mong sundan ng kwento, interesante ring makita kung saan ka dadalhin kasi hindi mo alam ang mangyayari. Ito naman ay nagdadala sa atin sa isa pang paksa na konektado sa mga Nordics, ang lumulutang na Chernobyl. Ito ay isang proyekto, yung nasa itaas na nakikita ninyo na parang isang gusali sa dagat o isang cruise ship, pangit. Isa itong Chinese na barge na maglalaman ng 2 nuclear reactor na hindi naman nalalayo sa mga ginagamit sa mga Russian icebreaker na umiikot na ngayon. Ngayon, ang Chinese na barge na ito ay dinala sa pantalan ng St. Petersburg at doon ikakabit ang 2 nuclear reactor na ginawa ng Rosatom. Ngayon, ang tanong ay, sa St. Petersburg ba o sa Murmansk ikakarga ang nuclear fuel? Tanong ito para sa akin na taga Oslo, kaya makikita ko itong dumaan. Sa oras na makarating ang barkong ito, ang barge na ito, sa destinasyon nito, ibig sabihin sa isang liblib na nayon ng minahan sa Siberia. Kaya ilalabas ito mula sa San Pietroburgo, dadaan sa buong Kipot, dadaan sa harap ng Oslo, aakyat hanggang Kirkenes, kaya buong Noruega, at pagkatapos ay darating ito. Pero sa Murmansk, ina-attach, di ba? Tama, kamakailan lang lumabas ang mga video para sa mga nagdududa tungkol doon sa frigate na tinamaan habang nakadock sa San Pietroburgo at BP. O kamakailan lang ay naglabas sila ng mga video. Tama, kaya ang Rosatom mismo ay nagdeklara na sa katunayan, tinanong ng Rosatom kung itong mga pinagpalang reaktor ay lalagyan ng gasolina sa San Pietroburgo o sa Murmansk. Katulad ng nangyari sa nag-iisang pagkakataon na may naunang pangyayari sa kasaysayan, ibig sabihin para sa Akademik Lomonosov na isa ring barge pero gawa ng mga Ruso, may disenyo ng Soviet kaya dinala iyon sa San Pietroburgo. Nilagay doon ang mga lumang reaktor, mga modelo pa rin na may disenyo ng Soviet ng mga nuclear reactor. Pero bago lagyan ng uranium, hinila muna ang mga ito. Dinala hanggang Murmansk at doon nilagyan ng uranium at pagkatapos ay pumunta sa Siberia. Sa pagkakataong ito, dahil nabigyan na sila ng ganitong malaking regalo, ayon, nanilubog ang Ursa Major na may 2 nuclear reactor sa ibabaw, inilalagay ko ang sarili ko sa kalagayan ng mga Ruso at tinatanong ko, mas makabubuti bang panatilihing walang laman ang mga ito at hayaang lumubog o panatilihing puno at takutin ang lahat hanggang makarating ako sa aking destinasyon? Anong gagawin mo, Mirko? Ako, lagi kong hinahati ang panganib, lalo na't hindi ko alam kung gaano kalaki o kadaling mailipat sa ibang sasakyan. Pero sigurado ako sa mga Ukranyano. Pero tingnan mo, may nagtanong din sa atin sa chat kung nakita na ba natin ang pinakabagong pahayag ni Rubio.
tungkol sa tumitinding tensyon sa pagitan ng Russia at Ukraine. Tungkol sa paglala, gumaganti lang ang mga Ukrainyano sa mga Ruso. Naging paglala lang ito kasi kaya na nila ngayon nakaka-interes. Ganito pala, akala ko. Dahil nga pinag-uusapan natin ang tungkol sa Nordics, akala ko tumutukoy siya sa komento ni Rubio tungkol sa pagiging Danish ng Greenland. Saan galing ang Greenland? Sa ngayon, sa ngayon. Na nakaka-interes. Ito ay may kaugnayan sa posisyon ng Russian TV nitong nakaraang linggo. Ayon sa kanila, ang mga kapitbahay ng Russia ay yung gusto ng Russia. Sa ngayon, independyente sila at interesante ang pagkakapareho ng pagkakahati. Tulad ng sabi ko, nailabas na ang mga video. Ito ang corvette, hindi frigate, na masira sa St. Petersburg. Kanina tinanong ako ng mamamahayag kung alam ko bang ina-atake ng mga Ukrainian ang St. Petersburg at lahat ay nag-uusap tungkol sa paglala ng sitwasyon. Sabi ko, pasensya na pero 4 na taon na silang binobomba at ina-atake sa Ukraine. Lalo lang lumalala kapag gumaganti ang Ukrainians na kung tutusin, patas lang, dobleng pamantayan. Sa totoo lang, di ba? Talagang may dubleng pamantayan, may pang-anib na magawa ng mga Ukrainian na umatake tulad ng ginagawa ng mga Ruso sa kanila. At hindi raw dapat yon, di ba? Sige. 4 na taon ng isang panig na pambobomba. Ngayon na biglang nagtagumpay talaga ang mga ito na makuha ang epekto, isang tugon mula sa matalinong panig. Bakit yung drone na pinakawalaan sa San Pietroburgo? Ang tinamaan, sa totoo lang, ay isang refinery ng mga imbakan ng gasolina. Sinadya nilang gawin ito sa panahon na nandun sila. Mayroong festival na ito. Ano yun? Oo, yun nga. Tinatawag itong Davos ng Russia, isang economic forum kung saan na yung araw at bukas magsasalita si Putin. Pumupunta doon ng mga dating pedophile tulad ni Scott Ritter, mga taong nagsasabing dala nilang ID ng gobyerno ng Italia na parang nakalimutan na sila nga ang gobyerno ng Italia. 10 taon na ang lumipas pero may natuklasan akong interesting na bagay na baka hindi napansin ng iba tungkol sa lahat ng nakikita sa mga panel. Tulad ng Ministro ng Ugnayang Panlabas o kaya hindi, Undersecretary ng Ekonomiya ng Italia o ano nga ba, SHEC. Hindi, Secretary, Inspector ng UN at TDBP, malalaman mo na halos lahat ng mga titulong yon ay peke. Anong ibig sabihin? Yon ang mga titulo nila 20 taon na ang nakalipas. Pero nilalagay ko doon, nilalagay nila sa forum na parang sila ay nasa posisyon para ipakita, tingnan ninyo may mga kinatawan na pumupunta sa amin at BP. Habang tinitingnan ko ang listahan at may kilala akong ilan doon, nasabi ko, grabe, anong koleksyon ng mga halimaw? Kasi kinuha nila halos yung mga pinaka-sira, yung mga alam mo na talagang wala na palang mga paso. Si Scott Ritter ay isa siya sa mga yon. Para magbigay ng ideya, pero interesante makita itong galaw na ito at yung attack na nangyayari mismo habang sila ay nagpo-promote ng bagay na ito. Makikita mo lahat ng mga inimbitahan na pumupunta sa forum at sa likod nila ay may mga tao, may mga itim na usok. Bakit ko ikinukwento ito? Bakit natin pinapansin ang pagdating ng mga taong ito at ang Economic Forum ng St. Petersburg? Nakitang-kita naman natin. Kakaunti lang talaga ang mga bansang gustong makipagkalakalan sa Rusya. At magbakasakali dahil kung may kakayahan silang umatake habang may ganitong klase ng event dito, may kakayahan din silang tamaan ang mga DOC at BP. Sa tingin ko, itong barko na to, hindi ko ito nakikitang magiging maayos. Hindi. Dahil sa event na ito, parang kailangan talagang sumali, lalo na ngayon taon pati si Putin, kaya hindi ito maliit na event. Kaya may malaking kaba dahil syempre, kumbaga, ang panig ng Russia, ang bahagi ng Russia tungkol sa usaping ito, tungkol sa kwento ng nuclear fuel. Salamat! Malamang hindi sila magbibigay ng sagot. Ang malamang na mangyayari ay hindi sila magsasalita, magiging walang kibo sila, pupunuin nila ng gasolina sa Murmansk gaya ng ginawa nila nung huling beses na base pa rin ng Murmansk. Pero hindi ang gasolina ang mahalaga. Ito ang mahalaga. Magkano ba ang halaga ng gasolina kada kilo
kumpara dito sa mga makinang ito. Ibig sabihin, kung magre-risiko ka, mawawalan ka ng mga makina, sabihin na natin yun, ng mga makina. Sabihin na natin, ang talagang mahalaga para sa mga bansa na pagkatapos ay dumadaan na nakikita nilang dumadaan itong Chernobyl, Bicalejante. Ang posibilidad na magkaroon ng malalaking tagas ng radyaktibo. Dito nanggagaling ang aking pitch, ang aking hinuha, ang aking kumbaga, mungkahi na gawing pamagat ito. Live! Ayokong sunugin ang mundo gaya ng kanta ng Fallout. Pinag-uusapan ang radyasyon, kaya nagkakaroon ng takot para sa mga susunod na bansa tulad ng Baltiko at mga bansang Nordiko. Ang problema ay kung lulubog ito na may dalang nuclear fuel, magkakaroon ng matitinding pinsala sa kalikasan. Kaya, mas marami kang alam kaysa sa akin, Mirko. Marami bang mga submarinong nuklear ng Russia na umiikot? O pati na rin iyong mga submarinong Amerikano? May nangyari na bang insidente na may reaktor na nagkaroon ng tagas ng gasolina? Tingnan mo, kailangan natin si abogado ng atom dito. Pero sa palagay ko, yung gasolina para sa mga reactor at BP, kahit mapunta sa tubig, hindi ito ganun maaapektuhan. Ibig kong sabihin, palagi nating pinapalala ang mga bagay. Ibig kong sabihin, hinahawakan pa nga ito ng kamay. Ibig kong sabihin, pwede mong hawakan ng isang baras nang walang problema, sandali lang, syempre. Kaya ganun ang ibig kong sabihin. Kaya inilagay ko talaga sa tamang paraan. Oo, pwede mo siyang kunin ng sandali lang at BP. Usapan ito ng panahon. Kailangan tingnan kung gaano ito kumakalat, anong klaseng gasolina ito, anong resulta ng pagkabulok nito at BP. Kapag napunta ito sa 500 metro sa ilalim ng tubig, hiwalay na yon doon. Ang problema, sabihin na natin, bukod pa sa mismong karga ay ang imposibilidad ng pagkuha muli nito. Dahil kung may mangyari sa labas ng baybayin ng Noruega na mga lalim na hindi kayang abutin, Ano ang magiging resulta? Mas ligtas pa. sinasabi ko, Tingnan mo, ilang live na kami ng abogado ng Atmos. Kung lumubog ang bangka ng 500 metro, wala talagang mangyayari. Ang karga, ang pagkabulok ng gasolina na yon sa 500 metro sa ilalim ng tubig, mas delikado pa na may pumunta para kunin yon para sa ibang dahilan kaysa sa panganib mismo dahil wala talagang mangyayari. Pero naniniwala ako na mas issue lang ito ng mga mamamahayag at ng mga taong natatakot sa lugar na yon, pero sinisiguro ko sa'yo na wala talagang mangyayari. oo, nagsisimula nang kumalat ang balita dito. Kaya napag-uusapan na ito at ngayon dumating na ang unang nuclear reactor sa St. Petersburg kaya tuloy-tuloy ang konstruksyon, hindi ito napahinto ng digmaan sa Ukraine. Kaya patuloy pa rin nagtatayo ng mga reaktor ang Rosatom. At dahil dito, sabihin na natin, pati ang mga lokal at pambansang diaryo ay nagsisimula ng pag-usapan ang kwentong ito pero wala silang sapat na kaalaman. Gusto ko sanang magbiro, pero hindi naman nila sisindihan agad sa barko, di ba? Dadalhin muna nila bago sindihan? Hindi. Sa totoo, mga walang buhay na material lang ito na may karga. Hindi, ang problema ay... Ang problema talaga dito, ayan, hindi ako lalampas sa alam ko at sa mga nasabi na. Ang problema ay ito mismo. Nasa Murmansk ay pinagana. Noong 2018 ang academic Lomonosov na pinagana sa Murmansk, pero sa St. Petersburg, ang panganib ng pagsubok ng mga reaktor sa St. Petersburg imbis na sa Murmansk bago ipadala sa Siberia. Ang panganib mula sa teknikal na pananaw, kaya ba nila itong gawin sa St. Petersburg? O, hindi natin alam. Pero mula sa panig ng Russia, syempre, hindi sila magpapahayag ng anuman tungkol sa kakayahan nilang gawin ito o kung nagawa na nila o hindi para lang maiwasang sabihin, hindi, huwag kayong mag-alala, walang laman ito, pwede ninyong ilubog pati ito. Kaya, ito ang panganib, i-activate ang mga reaktor sa St. Petersburg, hindi sa Murmansk para subukan. Makikita natin. Sa ngayon, sinulatan ko si Romano na nakita kong online, kaya kung sakaling magsabi siya, tinanong ko siya, pero delikado ba talaga tong bagay na to o hindi? Sa pagkakaalam ko, sa lahat ng beses na ipinaliwanag ni Luca,
Hindi sapat ang simpleng material lang. Sabihin na natin, walang may kasaysayang karanasan kasi ang tanging pagkakataon na may dinalang ganitong uri ng barge mula San Pietroburgo papuntang Murmansk ay noong 2018 lang. Merong isang proyektong Amerikano ng dekada 70 base na nabasa ko na may barko na ginamit muli, kumbaga nireforma o inayos ulit para makakuha ng reaktor at para maelektripika ang Panama Canal. Kaya, pero isa itong proyekto na nagsimula noong dekada 60 at natapos noong dekada 70. Kaya wala masyadong mga halimbawa sa kasaysayan. Siyempre, pati na rin ang 2018 ay hindi. Hindi, tingnan mo, sumagot siya ngayon. Sabi niya, walang panganib. Hindi ito usapin ng pagkiling o pagiging patas. Mark Ronson, 67,586. Isang usapin ito, isang usaping siyentipiko ito. 100 kilo ng materyales na lumalabas mula sa ilang daang metro sa ilalim ng tubig at hindi man lang kumakalat ang radyasyon. Depende rin sa materyales, pero hindi garantisado ang bilis ng pagkabulok. Napakalaki ng epekto. Eksena, kasi kapag pinag-uusapan ng nuclear, lahat natatakot at nadidinig ang mga ganitong bagay. Walang panganib kung pasabugin man ng mga Ukranyano yon. Kumbaga, hindi naman sasabog ang materyales na yon. Wala sa antas na pwedeng magdulot ng pagsabog. Siguradong magiging malaking gulo ang pag-ahon yon. Sa tingin ko, pinakamalaking panganib ay kung mananatili ang mga iyon sa ilalim ng tubig at may kukuha o magtatangkang kunin. Kasi ang totoong panganib ay ang iwanan lang yon doon. Hindi lang dahil sa polusyon, kundi dahil baka may magnakaw noon, lalo na kung hindi naman malalim ang tubig. Sa 200 o 300 metro, kaya ng kahit sino yon. Ang Iran, Hilagang Korea, marami talagang mga tao na interesado sa ganitong bagay. Kung mangyayari ito tulad ng sa Ursa Major, kung saan itong mga nuclear reactor na ito na hanggang ngayon hindi pa natin alam kung na-test na ba o hindi, kaya ang Espanya at lahat ng mga investigador na Kastila, ayon sa mga opisyal na ulat, wala namang pagbabago o pagtaas ng antas ng radyasyon sa lugar. Kaya sa kasong iyon, ito ay paglabas lang, gaya ng sinasabi mo at ng abogado ng atomo, hindi ito uri ng, kumbaga, exposure na makakalika ng problema. Iba talaga kapag ang usapan ay tungkol sa bagay na malayo pa. Makikita kasi natin itong mangyari, kaya pinalalaki na ng mga dayaryo ang istorya. Kaya umaasa ako na tama ang abogado ng atomo, kaya ipapaalam ko sa iyo, Mirko, kung paano ito magpapatuloy. Dito, nagtatanong sila hindi lang ng pangalan na 1,200 at 6, kundi kung 500 metro ba tayo sa taas o baba ng lupa o sa ilalim ng tubig. Una hanggang 100, metro 100 at 20, kaya mo ring marating gamit ang technical diving, gamit ang rebreather at BP, naabot naman yan ng mga diver ng walang problema. Para sa iba, may mga submersible na umaabot ng 2,000 metro na walang malaking problema. Tingnan mo yung mga huling bumisita tulad ng modelo at paglubog ng Titanic. Kung tama ako, lampas 2,000 metro yon. Sa 2, 3, 400 metro, hindi naman ganun kahirap kunin yung materyales, hindi yung buong peraso. Ibig sabihin, di mo makukuha buong barko pero pwede kang makapasok gamit ang submersible para kumuha ng gamit at tubig. Sabi ni Luca Romano sa chat, walang mangyayari. Mapupunta lang yon sa tubig at mananatili roon. Ibig sabihin, halos yayakapin mo yung material sa ilalim ng tubig at magtatagal ka roon ng 1 araw, inaalagaan mo siya ng mabuti, at baka tumaas ang posibilidad mong magka-cancer. Salamat. Sige. Kung may nahuling isda na may 3 mata sa lugar na ito, Kaya kung biglang dumami ang mga isda o ang mga sardinas sa dagat ng Hilaga, ay lumaki na parang mga pating. Saka natin ito pag-uusapan. sige, kaya ito talaga ang mga pinaka nakakagulat na bagay. Force reaction shop na meron sa panahong ito, sa mga panahong ito, nitong mga araw na ito, na nagsisimula ng lumabas sa mga balita at siguradong darating din sa Italia, kaya magiging isang nuclear na sakuna. Kaya sinimulan na naming sabihin sa inyo. Nakikita ko na lahat ng mga YouTuber na may atomic na kabute sa kanilang cover photo na may matitinding mukha. Pag napanood mo yung video, malalaman mong wala naman pala. Grabe, mamma mia. Kaya,
At pagkatapos, nagtrabaho rin kami sa isang short tungkol sa kakaibang kaso ng mga drone sa Dinamarca gaya ng pinangalanan ng isa sa mga followers mo tungkol sa drone sa Dinamarca. Kaya ito ay isang kwento na noong pagitan ng Setyembre 22 at 29, 2025 ay halos pinahinto. Lahat ng mga sibilyang paliparan sa Dinamarca at pati na rin ang ilan-ilang mga paliparang militar sa Dinamarca. At ito ay isang kwento na doon ipinanganak at doon din natapos. Sa madaling salita, Pagkatapos ng linggong iyon, 10 araw na sunod-sunod ang mga pagsalakay. ang takot, mga taong tumatawag sa pulis, Diyos ko, galit ako sa'yo, ganap na katahimikan. Ibig sabihin, hindi na ito muling nangyari sa ganong antas. Pero, ngayong dumating na ang Hunyo 2026, wala pa ring alam ang kahit sino. Ibig sabihin, kinlasipika ito bilang hybrid na atake Ruso. Pero walang ebidensya, walang malinaw na patunay kumbaga. Hindi pa rin alam ang pinagmulan ng mga pagpapakawala. Naimbestigahan ba ang mga cargo ship? Oo, naimbestigahan namin ang mga ito. Okay, pero sa totoo lang, kinukwestiyon din ang mga inspeksyong ito dahil mababaw lang daw. Malamang para sa mga mas nakakaalam sa mundo ng komersyal na barko. Siguro kasi syempre, ang mga inspeksyon kung paano ginagawa ay mababaw lang. Kung hindi, mawawalan ng halaga, masasayang ang oras, kailangan pang magbayad ng malaki sa mga tauhan, kaya ganoon ang nangyayari. Hindi nila tinatago ang 50 drone. Kung magpapalipad sila ng 3 para manggulo, basta pupunta roon, mahuhulog sa tubig at kung gabi, mahirap makita at maharang. Isa itong klasikong halimbawa kasi walang mga may sala, walang mga drone, wala lahat, hindi rin alam kung saan sila pinakawalan. At dahil maganda at mahalaga ang estado ng Denmark, may kakayahan sila pero wala silang protocol para sa lahat ng bagay. At inuuna ko na ang mga protocol ng pakikisalamuha para sa ganitong klase ng sitwasyon parehong sibilyan. Ibig sabihin para sa pulisya at militar ay ginawa lang pagkatapos ng pagsalakay. Para subukang magsimulang magbigay ng kaayusan para maintindihan kung paano magkakaroon ng koordinasyon. Kahit para lang maintindihan ang klase ng magsimulang maintindihan kung paano matukoy ang drone, kung ito ba ay isang commercial na drone, maliit lang ang saklaw at kung kaya't ito ay isang panganib. Kaya hindi na kailangan tumawag ng militar o F-35 ng hukbong himpapawid. Pero ito ay isang bagay na maaring ipagamit sa pulisya para ma-manage ito. At syempre, ang unang ginawa nila ay ang mabilisang pag-respond. Zelensky tinawagan nila ang Ukraine. Sa katunayan, si Zelensky ay nag-alok ng suporta tungkol dito, kaya may mga espesyalista mula sa Ukraine pagdating sa depensa laban sa mga drone. Pumunta sila sa Denmark para turuan mismo ang mga Danish counterparts kung paano hawakan ang ganitong klase ng mga sitwasyon. Sabi ko nga, hindi nila sinubukang pabagsakin ng mga iyon dahil walang naging pinsala o problema. Kaya mas malaki pa ang maaring maging pinsala ng pulis kung susubukan nilang pabagsakin sila kaysa kung pababayaan na lang sila. Sa totoo lang. Salamat! Tanong, bakit nila agad inisip na mga Ruso sila? Sa tingin ko, ang mga Marsiano ay parang wala namang ganitong interes o teknolohiya. Kadalasan, ilaw lang sa langit ang ginagamit nila. Pwede namang mga Ukranyano, pero bakit naman? Dahil hindi niya tinitingnan, hindi ako ang tumitingin. Ang mga senaryo, kumbaga, bago linawin ang problema, saka ko ibebenta sa iyo ang solusyon. Pero pati na rin para magbigay ng babala o muling paalalahanan tungkol sa panganib ng mga Ruso. Kahit sino pwedeng gumawa nito, hindi lang ito usapin ng pamahalaan. Pwede rin namang ilang tusong tao lang na gusto lang gumawa ng gulo, 'di ba? At masasabi kong nagawa na nila 'yon. Lahat ng posibleng senaryo ay dapat pag-aralan hanggat walang ebidensya, walang sinuman ang pwedeng magalis ng kahit anong posibilidad. Kung hindi, parang nangyari sa usapin ng Nord Stream kung saan lahat hindi sinasabi. Hindi, mga Ruso ang may gawa. Gumawa ako noon ng isang lumang live na talahanayan at sinabi ko, tingnan mo, napakakaunti ng positibong senaryo para sa mga Ruso na parang sila mismo ang naglagay ng baril sa bibig nila. Kaya parang ang labo na sila ang may gawa. Mas malamang na isang grupo lang na dumaan doon ang gumawa. Napansin ko na hindi na pinag-uusapan ng kasong ito. Yung iba ay mas, sabihin na natin, kaugnay sa mga totoong pangyayari, mga MiG na lumalampas sa airspace. Mas marami talagang ebidensya, ayon.
May natirang mga drone, may mga ruta at BP. Sa kasong ito, lahat ay nagsimula at lumobo lang sa loob ng isang bula. Wala masyadong ebidensya. Sabihin na nating itinuturo ang mga Ruso kasi oo, paano ko ba sasabihin? Sila yung mga non-state actors na kayang magsagawa ng hybrid na atake na ganito kalaki. Kasi hindi lang tayo nag-uusap tungkol sa isang drone sa isang paliparan, pinag-uusapan natin ito ng isang linggo, sabay-sabay sa 3, 4, 5, 6 na paliparan, parehong sibilyan at militar. Kaya may koordinasyon na. Maraming tao ang inilagay dyan. O ilang barko. O ilang barko, sapat ng isa doon. Ang mga drone na yon pwedeng ilunsad mula sa maliit na bangkang pangisda. Hindi kailangan, pwede mo lang buin sa lugar tapos umalis na. Nagkamali ang Denmark, bagay talaga ito sa ganitong mga pagsalakay. Perpektong lugar ito para dito. Parang yung drone sa Romania, di ba? Yung kwento. Na doon din ay isang interesting na kwento. Minonitor ko ito sa nakaraang 2 taon, pati sa pamamagitan ng mga koneksyon sa lugar. Para sa mga magkakaibigang magkakilala, minsan napupunta ang mga drone sa Romania, pero alam ng mga Romano na aksidente lang yon. O tinamaan na sila ni Lugherini o na-jam na sila o mga direktang pagkakamali sa ruta ng mga Ruso. Ang pagkakaiba sa huling kaso ay naroon mismo. Ito naman, nakita na sinusundan niya ang lupa, ginawa niyang rutang dapat niyang gawin, kaya hindi pa siya na-jam. Ang isang bagay na na-jam na ay napapalihis na lang. Makikita mo ito sa daan-daang kilometro. Hindi na sumusunod sa lupa. Gumagalaw ito sa isang itinakdang ruta. Iyan mismo ang pagkakaiba. May lalo pang planadong paglalak. Parang nung natagpuan nila, mga 3 o 4 na buwan bago ang gulo sa Baltics. Ilang Russian na drone na may mga Polish, Lithuanian at dayuhang SIM card. Tinanong nila, bakit gumagamit ng drone na may Polish, foreign at Lithuanian SIM sa Ukraine? Nasa yugto pa lang sila ng eksperimento noon para makita kung magagamit nila ang sistema ng telepono ng kalaban. Sa madaling salita, parehong ginagamit ng mga Ukranyano at Ruso ang network ng kalaban laban sa isa't isa. Salamat. Kaya sabihin nating isang tabi na muna ito. Itong tinatawag na hybrid na atake na hindi talaga alam kung sino ang may gawa. Pero ang pinagtutuunan ng hinala, alam na natin kung kanino ayon sa lohika, hindi dahil sa pagkiling. Kasi nga naman, bakit hindi gagawin ng mga Ukranyano ang ganitong bagay? Dahil dito, maari silang mawalan ng suporta mula sa Denmark. Isa pa ito sa mga bansang pinaka-sumusuporta. Madalas akong napunta sa Copenhagen nitong mga nakaraang taon. At nandun nga, nandoon. Sa mga gusaling pampamahalaan, taya ng parlamento at sigurado rin sa parlamento, may ilan pang ibang gusali pero hindi ko na matandaan ng eksakto. May bandila ng Denmark sa isang side at Ukraine sa kabila. At nananatili yun doon. Hindi nila ito pinapalitan ng bandila ng ibang bansa. Isa itong matibay na pagpapakita ng suporta. Parang sariling goal na walang saysay ito sa lohikal na pananaw. Dahil wala ka nang makukuha pa mula sa bansang yun na sumusuporta na sayo. Sinasabi ko lang, kadalasan hindi kinokoordina ng Espado lahat ng kilos ng mga Ukrainian. Halimbawa, ang pag-atake sa isang Ilyushin 25 na nasa Belarus ay nangyari kahit hindi ito iniutos ni Zelensky. Sa katunayan, pinigilan pa nga niya sila upang maiwasan ang paglala ng sitwasyon. Ang kwento ukol sa pag-atake sa Nord Stream ay gawa ng grupong pinondohan ni na Poroshenko, Zaluzny at iba pa. Ibig sabihin, wala siyang ganap na kontrol sa mga nangyayari, sabihin na natin. Magbibigay ako ng halimbawa. Noong nag-live ako tungkol sa GUR, laban sa mga panloob na serbisyo, laban sa mga lihim na serbisyong militar sa Ukraine. Habang hindi gumagawa si Buda, kausap niya ang pinuno ng serbisyong Ruso. Hindi ko matandaan kung yun ay sa Abu Dhabi o sa Qatar, kung saan man yun. Sa United Arab Emirates, inatake nila ang bise ng Ruso. Hindi ko iniisip na si Buda or si Zelensky yon. Baka ibang tao na may ibang pananaw at BP. May mga internal na bagay din kasi. Hindi lahat ay tungkol kay Zelensky. Hindi, wala siyang ganung kalawak na kontrol sa mga ginagawa ng
maraming, sabihin na nating mga paksyon, ika nga, na naroon sa Ukraine. Hindi niya naintindihan ang nangyari sa Belarus. Isang araw, may drone mula Ukraine na tumama sa AWACS ng Russia sa Belarus. At lumabas ang video. Pagkatapos, lumabas na si Zelensky nang malaman niya ito ay tutol dito. Malalaman lang natin ang kwento paglipas ng 10 taon kung papalarin. Sa anumang kaso, idinagdag ko talaga ang slide na ito para magbigay kumbaga ng visual na elemento sa kung ano ang sa isang banda ang atensyon ng mga Amerikano. Mula sa Greenland na parang sombrero sa mismong kontinente ng Amerika kung saan kung sakaling sumiklab ang digmaang nuklear, ang mga ballistic missile, anuman ang ilunsad mula sa Russia, ay dadaan mismo sa ibabaw ng Greenland at sa ibabaw ng Iceland. Bukod pa sa mga early warning, kaya ang mga abiso na darating din, sige, mula sa mga bansa ng NATO sa puntong ito ng paglulunsad mula doon, mula sa mga base na nasa European Russia. Pero pagdating sa Asyanong bahagi ng Russia o pati na rin sa China, kailangan ng Amerika na tutok ang mga mata at tainga sa kung ano ang nangyayari mula sa Alaska, Canada at pati na rin sa Greenland. Kaya ito ang estratehikong interes ng Amerika pagdating sa kung bakit kailangan nilang malaman ang nangyayari at kaya kailangan nilang magkaroon ng kontrol sa kahit anong paraan sa Greenland. At ito ay isinama na rin sa pinakahuling ulat ng intelligence kaya sa Intelligence Outlook 2025 ng kaharian ng Dinamarca. Sa parehong pagkakataon, unang beses, di na itinuturing ang Estados Unidos. Isang partner, isang maasahang kaalyado, pero sasabihin ko ito sa positibong paraan, isang hindi maasahang partner, isang lasing na kaibigan. Kaya hindi isang kalaban, pero oo, isa kang. Medyo istorbo tuwing bagong taon. Tama. Problema sa tito tuwing bagong taon. Pagdating ng Enero, gusto niya ng Greenland. Hindi ako. Iwan ko muna ang 3 taong gulang na bata ngayong bagong taon habang nagsasalin ako ng alak. Maliban kung hindi talaga siya ang bata. Comunque, Gayunpaman, lahat ng usapang ito tungkol nga sa Denmark sa isang banda sa diplomatikong bahagi na natili silang may mapayapa at pasipistang pananalita. Sa kabilang banda, noong panahon ng kampanya sa eleksyon ng Pebrero at Marso, nakapagbitaw sila ng mga salita sa pambansang telebisyon na kahit papaano ay nagpadala pa rin sa Greenland ng mga pampasabog para sirain ang mga runway at mga bag ng dugo para sa mga sugatan. At syempre, ang mga espesyal na puwersa na dapat sana ay sila ang gagamit ng mga bagay na ito. Kaya oo, mapayapa sa salita, pero sa aktwal ay may totoong paghahanda kung sakaling magkaroon ng totoong pag-atake mula sa Estados Unidos para agawin ang Greenland sa pamamagitan ng puwersa. Buti na lang, humupa na ang isyong ito at nayon ay parang away barangay na lang ito. Pero noong Enero, handang ipagtanggol ng Denmark ang Greenland sa aktwal. Hindi lang sa salita, hindi lang sa alam ko yan. Dinoble nila ang kanilang mga tao. Mula 12, naging 24 sa Greenland. Sigurado akong mapapatigil nito ang mga Amerikano. Bukod doon, ilang bansa rin ang sumuporta sa Denmark. Nagpadala ng tig-4 na tao bawat isa. Pero umalis din agad matapos 2 araw, di ba? Ang Slovakia, talaga. Sinasabi ko, ang pinakaseryosong nakita ko mula sa Denmark ay literal na isang mambabatas na pinagsabihan si Trago na lumayas. Tungkol sa bilang ng mga puwersang Danish, wala tayong alam at baka hindi rin natin malaman. Tungkol sa suporta ng mga kaalyado, kahit papaano ipinakita nila na hiwalay sila, na wala silang alam tungkol sa Greenland, kaya pati ako, ibig sabihin sinasabi niya sa akin, Italia o kahit anong ibang bansa na sa tingin ko naman ay hindi rin nagpadala ng kahit sino ang Italia. Pero pati Sweden, Norway, wala silang ideya tungkol sa heograpiya, sa klima ng Greenland. Dahil hindi pa sila nakapunta doon, wala talaga silang ideya. Maliit man tingnan pero malupit at delikado ang lawak ng Greenland, lalo na dahil sa lamig. Kaya ang maaring gawin noon, sa totoo lang, ay hindi direktang labanan ang mga puwersa ng Amerika, na malamang ay mas mamamatay pa sila sa lamig kaysa sa bala.
Pero ang talagang layunin ay ang sabotahe at gawing mahirap ang buhay nila. Hanggang sa may isang tao mula sa Kongreso ng Amerika na baka magising o bumalik at magsalita. Teka, pag-usapan natin ito kasi ang kwentong ito ay medyo hindi ganoon ka-Amerikano. Ayan, hindi ito kaaya-aya sa paningin ng ating mga kababayan. Mamamatay ka dahil sa mga sandatang nuklear, di ba? Parang ganun ang sinasabi nun. Tama. Junge sa Danzig. Kaya itong kwento, sa kasamaang palad, itong kwento, paano ko ba sasabihin, nagpakita ng mga limitasyon, nagpakita na. Hindi talaga natitiwala sa Estados Unidos ang mga bansang Scandinavian ngayon. Kahit sa pananaw militar, kung ngayon, sa mga huling panayang ng mga militar, Ang mga Norwego. Kaya yung mga kasapi na ng NATO mula pa nung simula at yung mga kakarating lang, sinasabi nila, sa buong buhay ko, kung tinanong mo ako kung may umatake, darating ba ang mga Amerikano? Sasabihin ko, oo, sigurado. Ngayon sasabihin ko, siguro. Kaya ang klima ngayon ay ganito, kailangan nating magdiskarte. Hindi ko sigurado kung ito talaga ang estratehiya ni Trump. Diyos ko, kapag nakita niyang mahina sila, siguradong magagalit siya. Kapag may paglaban, baka sabihin niyang sila na ang gagawa ng ilang bagay ng mag-isa. O tulad ng sabi ng mga Amerikano, kailangan pang gumastos. Pero mahirap pa rin maintindihan ng eksakto. Sa Greenland, medyo ibang usapan kasi bahagi ito ng kontinente ng Amerika. Kaya sa pananaw nila, parte ito ng kanilang kumbaga bahagi ng America First. ang mga taga-Greenland at Danes ay sanay na sa ganitong usapan. Pakiramdam nila, gusto niyang agawin pati ang nasa plato nila. Hindi ito tungkol sa kung di mo palalakasin ang sandatahan mo, di kita tutulungan. Para ito sa kontinental na Europa. Sa Greenland, ito talaga ay hindi akin yan. Ibig sabihin, wala kang kinalaman dito, ikaw nasa Europa, kami nasa Amerika, pag-aari ng Amerika ang Greenland. Ito ang pananaw na na-internalisa dito, tama man o mali. Hindi tayo, hindi pero. Alam mo ba si Trump? Unang beses niyang nakita ang world map. Nakita niya paligid ng Amerika. Canada, akin. Greenland, akin. Cuba, nandyan din ang Venezuela. Literal, tiningnan niya lang agad ang mga unang nakita. Nang nakita kong pinundohan nila ang separatista sa Canada. Pati sa Greenland, Ayan. Oh, pero sa Greenland, mas mahirap na. Napakalit ng komunidad doon. Agad nilang nalalaman ng mga pondo at mga bagay-bagay. at ngayon, tumagal na ang bagay na to. Tama, hindi nga ito tumagal. Pag-usapan muna natin ito tapos magpapahinga tayo saglit dahil may bagong balita tungkol sa app natin. Para sa mga di pa alam ang app, malalaman nyo rin mamaya, Russian jamming at paggamit ng airspace sa Ukraine ay mainit na issue. Kaya gumawa kami ng iba't ibang short. Hindi ko alam kung nakita mo na ang pananaliksik ni Fontana at iba pa. Sinasabi ko lang ito. Hindi lahat ng paglalakbay ng drone ay dahil sa Russian jamming. Kaya may kaunting pagkatuso din mula sa mga Baltic, mga Ukrainian na dumadaan ng malapit sa hangganan o sinasamantala ang mga internasyonal na patakaran. Ibig sabihin kung ang mga drone ko ay nasa loob ng Estonia, bawal magpakawala ng missile ang Russians 300 operator doon para pabagsakin ang mga ito. Madalas gamitin ang mga ito gaya ng ginagawa ng mga Ruso. Ibig sabihin, hindi ito bagong imbensyon ng mga Ukrainian. Ang mga pag-atake gamit ang mga glide bomb o mga Russian drone ay umabot na rin hanggang sa hangganan ng Poland. Anong ruta ang tinatahak nila? Tingnan ninyo ang mga live eksakto sa hangganan ng Belarus at Ukraine. Kaya may kaunting ambivalensya at mga pakulo, kumbaga. Pero may malaking aktibidad. Tiya na tiya. Sige, ang mga larawang nilagay ko rito ay galing sa mga pinakaapektadong lugar. Siyempre, ang exclave ng Kaliningrad ay naging malaking problema pagdating sa jamming dahil ang buong lugar na yon ay hindi na madaanan. Kaya napakahirap para sa lahat ng civilian flight at pati na rin sa paglalayab. Kaya talaga namang parang tinik ito sa gitna ng Polonya at ng mga usaping elektoral sa Lithuania. Mapa ito sa Finnish dahil galing ito sa artikulong Finnish. At dayan pa man, sabihin na nating kamakailan lang, may mga drone mula sa Ukraine na bumagsak sa kalawakan.
Sabihin na lang natin sa Finland. At ang opisyal na kwento ng Finland ay dahil daw ito sa jamming. Ang mismong mga Finnish ay hayagang nagde-debate tungkol dito. Baka naman ikaw, Mirko, may mga sources ka na medyo mas alam mo na. Ako, sa mga Finnish na yan, hindi ko nasubaybayan. Sa X, halos di rin pinag-uusapan ng OSINT sources. Nakatutok lahat sa issue ng gobyernong Lithuanian, mga drone sa Lithuania at iba pa. Ang problema, lalo na sa Finlandia, maliit kasi itong bansa. Pero, pasensya na, parang hindi maiwasan. Kasi noong inatake nila, halimbawa, ang mga shipyard sa St. Petersburg, dumaan sila sa baybayin na ito, dito sila umikot, dito hindi sila dumiretso. Sa ilang pagkakataon, dito sila dumaan para tamaan ang laboratorio ng langis. Pero yung mga papunta sa mga dock, dumaan, tingnan mo, sa baybay ng Finlandia. Pero di ko alam na may nahulog dun sa lupa. Oo, hindi. Kwento lang yan. Nakamakailan lang nangyari. Pero tindrato lang siya na parang laruan ng mga bata sa kapitbahay. Wala namang seryosong nangyari. Kasi ang mga Finnish, pagdating sa Ukraine, bahala na kayo. Ibig sabihin, alam nila na lahat ng ginagawa ng Ukraine ay para pahinain ang Russia at ang mga Finnish. Masaya naman sila. Ang pinag-uusapan ng maslantaran sa Finland na yon, base sa nababasa ko. Kasi pati ang wika para sa akin, hindi ako marunong magsalita ng Finnish, kaya ang Finnish ay isa pang dagdag na pagsisikap. Kaya ako magbasa at umintindi ng Swedish, Danish, Norwegian, pero ang Finnish ay ibang sangay ng wika. Pero ang umalingaw-ngaw mula sa Finland na umaabot hanggang dito ay tungkol sa mga Ukrainian drone na bumagsak. Hindi malinaw kung talaga bang armado na sila. Saan nagmula ang jamming na ito? Bakit hindi pwedeng Kaliningrad? Hindi pwedeng St. Petersburg? Pinag-iinala ng mga yon ay parehong barko, ng mga barkong Ruso. Kaya ang Ghost Fleet ang mga Russian tanker sa pangkalahatan na inequip na. Ngayon, pati na rin may mga jammer para manggulo sa lahat ng lugar na dinadaanan nila na may interes ang Russia na manggulo. Kaya i-jam ang mga lugar na iyon. Kaya maaring, ayon sa mga opisyal na Finnish na source, maaring jamming din ito. Galing ito sa mga barko, lalo na sa Russian oil tanker. Kaya ako rin ikinabit ang larawang ito sa tabi. Iyan ang hilaga ng Norway at ang buong pulang lugar ay teritoryo ng Norway. Kirkenes, kung paano nila binibikas, sinusubukang bigkasin o sinasabi ng mga Norwego. Kaya ang teritoryo sa loob ng Norway, kung saan dumadaan ng mga eroplano at sibilyang barko, ay ganap ng nagyelo. Kaya kailangan gamitin ang mga kagamitan sa loob ng sasakyan. Dahil ang GPS ay ganap na hindi mapagkakatiwalaan sa mga lugar na ito at ganito na ito sa loob ng ilang taon, na yon ay tuluyan na talagang hindi mapagkakatiwalaan. Sandali. Madalas may nagtatanong sa akin kung anong nangyari sa drone sa Croatia. Ano ba ang nangyari noong 2022 sa simula ng digmaan? Pero nalaman naman ang totoong nangyari. Isang Tupolev, 141 ng Russia. May mga larawan. I-google mo lang, isulat mo Tupolev 2000, 141 Croatia. At andyan na lahat ng mga larawan, mga detalye. Kilala ang modelo sa loob kasama si Antonio. Sandaling pahinga para sa update ng ating app para makita natin. Bibigyan namin tayo ng ilang balita, nakausap namin ang ilan sa mga una. Hindi, Antonio, kasi nung isang araw pati sa chat ng mga nasa industriya, unang lumabas ang balita sa ating app tapos nag-iusapan na sa loob ng grupo. Oh, tama. Sa ngayon. Magandang gabi sa lahat. Magandang gabi, Antonio. Sa totoo lang, ngayong gabi, saglit lang ako. Gusto ko lang magbigay ng ilang update tungkol sa takbo, kumbaga, ng aplikasyon. Sige, una sa lahat, gusto kong pasalamatan kayong lahat dahil sa wala pang 2 linggo mula ng ilunsad natin, nalampasan na natin, kumbaga, ang hadlang. Umabot na tayo ng 1,000 download, kaya mabilis tayong lumalagpas sa 1,000. Napakaganda ng naging reaksyon ng komunidad, kaya gusto ko munang pasalamatan lahat ng sumusuporta sa amin ngayong gabi. Maraming tao ang nagbibigay ng feedback sa iba't ibang mga channel. Nakakatanggap din kami ng maraming CV para sa mga
posibleng kolaborasyon. Kaya talagang sobrang saya namin at siyempre umaasa kaming magpatuloy ito. Ipapaliwanag ko sandali. Dahil baka may isa na hindi alam kung ano bang pinag-uusapan natin, kung tungkol saan ito. Itong app na ito, sa madaling salita, ay isang app na nagkakategorize ng mahigit 14,000 pinagmumulan gamit ang mga analytical na criteria, pero pati na rin ang human judgment. Ibig sabihin, laging may tao na nagre-review ng mga bagay na ginawa gamit ang trabaho ng community ko sa Telegram sa loob ng maraming taon ng debunk at iba pa. Para sanayin ang artificial intelligence na nakatuon talaga sa mga balitang militar, geopolitika at iba pa, na may interface na nagbibigay daan sa'yo, halimbawa, na piliin ang uri ng balita na gusto mo. Puro tungkol lang sa aeronautica, puro tungkol lang sa NATO, puro tungkol lang sa Russia, puro tungkol lang sa mga drone at iba pa, na siya na mismo ang nagsasala, pati na rin ng mga sources. Madalas kong mapansin, pati sa sarili kong pagsasaliksik, na paulit-ulit lang parehong balita hanggang 50 beses. Hindi mo alam kung alin ang Republika Posta o The Washington Post para sa layunin ng EAP Press. Narito ang aming app, kukunin lang nito ang original at hindi ibibigay ang 50 bersyon ng parehong bagay. Malaking kalamangan ito. Eksakto, kami sa pamamagitan ng app na ito, sinusubaybayan at tinoklasipika namin, gaya ng sabi ni Mirko, mahigit 14,000 na mga pinagmumulan. Ipinanganak na ang produkto. Layunin naming magbigay ng konteksto gamit ang serye ng kapaki-pakinabang na impormasyon para mapadali ang pagbabasa ng balita. Dahil ang balita mismo, syempre, ay karaniwang inihaharap sa isang konteksto na, kumbaga, kontrolado. Pero madalang itong magkaroon ng iba pang serye ng mga salik sa pag-uuri na talagang nakakatulong, kumbaga, sa gumagamit para maintindihan. Sa madaling salita, tungkol saan ito? Ginagawa namin ito gamit ang aming app na nakikita ninyo sa screen. Ano ang ginagawa namin? Ipinapakita namin ang pinagmulan ng balita gamit ang orihinal na pinagkunan dahil sinusubaybayan at kinokolekta namin ang impormasyon. Kung saan ito nagmumula, kaya meron kaming napakaraming pinagkukunan, higit sa 14,000 internasyonal. Anong uri ng nilalaman ang mismo pinagmulan na naglalatala nito? Kaya ang orihinal na pinagmulan, ang tagapaglatala na unang naglabas ng impormasyon. At higit pa roon, dahil mayroon kaming sistema ng pag-uuri batay sa pagiging mapagkakatiwalaan ng pinagmulan. Kaya para sa bawat tala ng tagapaglatatalang, sinusubaybayan namin. Isa sa aming mga artificial intelligence ang nag-uuri ng pagiging mapagkakatiwalaan ng tagapaglatala. Kaya nagbibigay din ito ng label tungkol sa pagiging mapagkakatiwalaan. Gumagawa rin kami ng iba pa tulad ng pagbibigay ng perspektibong geopolitical para madaling malaman kung ito ay kanan o kaliwa. Ang tono, ang paraan ng pagkakasabi ang tono ng balita at iba pang impormasyon. Hindi, sandali, hindi. Sabi niya, parang si Ground, hanggang pangarap lang nila ang ganitong bagay. Ibig sabihin, sinasabi lang ni Ground kung kaliwa, kanan, o gaano kabayas ang balita. Sinasabi namin kung interesante kasi baka sabihin ng Jerusalem Post na namatay ang leader ng Hezbollah. Pero ang balita ay mula sa Jerusalem Post. Kung hindi mo ibibigay ang konteksto, kung ito ba isang pahayagan ng kaliwang Israeli o pahayagan ng kanan. Kung mabibigay ka ng balita tungkol sa pagpatay sa mga itinuturing nilang kalaban, syempre, natural na makikita mo ito bilang positibong balita. Oo, pero depende kung sino ang nagsasabi, mas malalim pa ang mga bagay na ito. Sabihin na nating mas mataas ang antas. At saka hindi lang usapin ng kanan at kaliwa, kundi pati ang tono, kung sino ang nagsasabi at kung bakit. Pati na rin ang usapin tungkol sa mismong pahayagan na yon. Nagbigay siya ng isang daang balita, ilan doon ang agad na patunayang totoo, ilan ang masyadong napapanahon. Ang karaniwang antas ng pagiging mapagkakatiwalaan na habang tumatagal at mas marami kang nakoklasipika, mas tumataas. At ang pamantayan, sige, hindi ito personal. Ito ay ina-apply sa lahat at sa parehong paraan. Ganun din. Kinuha ko talaga yung pinakamaasahan. Magbibigay ako ng halimbawa tungkol sa balita na basta lang siyang pumili ng isa. 12 sa 100, gaya ng nakikita mo, bias sa kaliwa, tingin ko lahat tayo ay sang-ayon. Mababa ang pagiging maaasahan. Oo, totoo. May mas malala pa dyan. Hindi naman agad propaganda yan, Antonio. Baka mali lang balita. Gaya ng sinasabing mga Ruso na lunsad ng hyperbaric na bomba.
Totoo yan. Magaling, magaling. Sa totoo lang, sa ganitong kaso, misinformation ito, hindi disinformation. Pero ito ay isang uri ng impormasyon na technical na mali at na-detect natin. Pero, halimbawa, tungkol sa, tama, yan, isang mabilis na paliwanag kung paano ito gumagana. Kami, gaya nung nakikita ninyo, ay nag-uuri gamit ang simpleng rating sa isang scale mula 0 hanggang 100, kung saan ang pinaka-ideal na source ay nasa 0. Makikita ninyong maraming sources na 0. Ang mga sources kung saan natukoy ng aming mga algorithm ang propaganda ay minamarkahan. At pagkatapos, kinoklasipika rin namin ang antas ng pagiging mapagkakatiwalaan at bias, yung isa pang impormasyon na binanggit ni Mirko. Pero para lang magbigay ng isa pang practical na halimbawa, oo. Pero dahil din marami sa mga diaryo o site na ito. At pagkatapos, marami rin silang ibang mga site na tumututok sa debunk. Kaya sila ay naglalatala ng balita. At pagkatapos ay may 50 site na nagdi-debunk ng balitang yon doon. Kung 50 laban sa isa ang nagpapakita na mali ka, syempre mababawasan ang halaga mo. Halimbawa, tingnan ninyo, ito ang kaso ng RussianRT.com. Ngayon, dito sa source na ito, inanalisa namin ang 200 at 74 na artikulo. Kaya dito, makikita ninyo rin, kumbaga, yung dami ng pagsusuri na ginawa. May pagkakatugma, na-classify ito bilang low sa kasamang palad, kumbaga, nakita ang propaganda. At sa kasong ito, based sa mga algorithm, masasabi nating mataas din ito. Makikita ninyo nga na pula ito, na 75 sa 100. Kaya pati ang sukatan ay kailangan ding, kumbaga, bigyang kahulugan sa ganitong paraan. Ano ang pangalan ng app sa iPhone na hinahanap nila? Salamat dito. Kung pwede, gusto ko magbigay ng 3 o 4 na mabilisang tips sa app dahil maraming nagtatanong at nagre-request nito. Ang app ay tinatawag na Observatorio Interni tulad ng ating inisyatiba. Pakitandaan ninyo. Pinlano namin ito kasama si Mirko at ang team bilang controlled release. Sa ngayon, hindi pa ito available sa iPhone at sa ibang bansa maliban sa Italia. Pero available ito sa Italia. May magandang balita ako. Available na ito sa Android at sa Italia. Sinasabi ko ito dahil may mga Italianong nasa ibang bansa tulad ng Japan at Canada na nagtatanong kung bakit hindi nila ito ma-download. Mula sa Alemanya, Sa totoo lang, ang galing kasi si Mirko ay may tagasunod sa buong mundo. Maraming tao ang sumusulat sa amin, kalat ang mga tagasunod niya saan man. Sa kasamaang palad, sinadya talaga at sa ngayon, hindi pa nila ito pwedeng i-download. Marami ang nagsabi sa amin pero sinubukan daw nila gamit ang VPN. Pero hindi pa rin nila ito magawa. Kasi syempre, may country-based na filter na medyo, sabihin na natin, malakas. Kaya hindi pa rin nila ito ma-download. Dahan-dahan, magkakaroon ng controlled release sa ibang bansa at ipapaalam namin sa inyo. Sabihin na natin unti-unti habang nagpapatuloy tayo sa mga page natin, pati na rin dito kapag nagla-live tayo, sa mga susunod na bansa, mga susunod na nasyon, kung saan magiging available ang app. Siyempre, ginagawa namin ito sa kontroladong paraan. Kasi naiintindihan ninyo na halimbawa, meron kaming, hindi ko alam, 100 French o Italian users na nasa France na gusto rin ng app. Pero pag naging available na ito sa France, kailangan naming maganda ng mga sistemang kayang mag-handle ng daan-daang libong French users. Kaya, syempre, kontrolado rin ang pag-release, kumbaga, dahil din sa dahilan na yan. Kung pwede, isa pang mahalagang bagay na madalas naming natatanggap na tanong ay tungkol sa mga pagsasalin. Kami, sa totoo lang, ano ginawa namin? Meron kaming app, kakundi download ninyo. Ang mga balita ay nasa original na wika, kumbaga, kung saan ito inilalatala. Kita nyo dito, di ba? May mga bandila at pagkatapos may mga balita sa iba't ibang wika sa mundo. Hindi mo talaga maintindihan pero sinadya talaga yan, kumbaga. Ibig sabihin, ginawa talaga namin to para ipakita na galing talaga sa original na mga source. Pero kailangan mo lang pumunta sa settings, may lingua news dito na nagtatranslate ng artikulo at gaya na nakikita nyo, nandito ang Italian. Nandito rin ang mga pangunahing wika dahil maglalabas kami sa mga bansang ito sa lalong madaling panahon. Pero kung gusto mong makita sa Italian ang mga pamagat at preview, piliin mo lang dito ang Italian. Pagbalik mo sa feed, kita mo, nasa Italian na agad sa inyo. tama siya, sabi nila maglagay ng legend na nagpapaliwanag sa mga function. Dapat tayong gumawa ng serye ng tutorial o paliwanag dahil maraming subfunction na kapaki-pakinabang para sa mga gumagawa ng pansusuri. Halimbawa, gusto ko lahat ng balita. Tulad ng sinabi niya, nasa Croatia bang drone? Saan napunta? Pupunta ka at isusulat
Ano nga ulit yon? Yung Antonov 100 at 41, di ba? At hahanapin mo lang yung mga balita na tumalakay tungkol doon. O kaya mga balita lang halimbawa tungkol sa mga sundalong Koreano at iba pa. At pwede mong makita buong history nito. Ano nangyari kamakailan? Drone sa St. Petersburg. Gusto mo lang balitang tungkol sa drone sa St. Petersburg. At pwede ko ring piliin, hindi lang yung uri ng balita. Tingnan mo, lupa, himpapawid, pandagat, cyber, drone, at iba pa. Kundi pati na rin yung bansa na nag-uulat tungkol dito. Gusto niya lang yung mga balitang Ruso na tumatalakay tungkol sa drone. Gusto niya lang yung mga balita mula sa NATO. Pwede kang gumawa ng filter para piliin kung anong gusto mong makita gaya ng sa NATO at ibang bansa. Iba ito, sa madaling salita, kumpara sa ginagawa ng lahat. Para na rin itong isang search tool bukod pa sa pagiging isang bagay para i-classify ang mga balita. Tama, dahil dito nais naming magbigay ng mas istrukturado at mas makapangyari ang mga sistema ng paghahanap. Sa ngayon, gaya ng nakikita ninyo, isa itong sistema ng paghahanap na nakabase sa mga label. Kaya hinanap ko ang sa St. Petersburg, ipinapakita niya sa akin sa napiling time frame sa pagkakataong ito ay 24 na oras. Tapos maaari mong piliin kung gusto mo ng 7 araw o ang kasaysayan. Ipinapakita niya sa akin na mula sa iba't ibang bansa ay meron tayong mga ulat na ito. Pagkatapos nito, pwede mo nang salain gamit ang label. Ibig sabihin, halimbawa, kung i-click ko ang right, makikita ko dito ang mga ulat ng mga bansa, pero mga isinulat lang mula sa mga source na sabihin na nating makakanan. Kung pupunta naman ako sa Naval, meron akong sabihin na nating filter sa balita na sabihin na nating ganito. Nafi-filter para sa sabihin na nating mga kategoryang Naval. Kaya ito ang sistema namin. Ginagamit namin ang mga etiketa, kumbaga ang mga etiketa ang nagsisilbing pangunahing tema ng buong aplikasyon. Kaya dinagamit din namin ito para sa paghahanap. Inaanyayahan namin kayo, gaya ng sabi namin ni Mirko, inilabas namin ang app dahil panahon na. Pero beta pa lang ito ngayon. Nasa controlled beta kami para sa Italia ngayong buwan, lalo na para maitama ang anumang aberya, para gawin ang mga instruksyon at lahat ng kinakailangan. Kailangan ninyo magpasensya dahil kami ay maliit lang na team. Gumagawa kami ng napakalaking trabaho at syempre ginagawa namin ang lahat ng aming makakaya. Mahalaga ang inyong feedback dahil kung may kulang na kahit isang mahalagang function para sa inyo, kung makita ninyo may hindi tama, isulat ninyo sa amin, i-report ninyo sa chat ni Mirko, i-report ninyo sa... Pumunta agad kayo sa link at sundan ang mga live. Dahil paminsan-minsan, i-update namin kayo tungkol sa ginagawa namin, pati na rin sa pag-release sa ibang mga bansa at iba pa. Daya ng dati, nagtatrabaho pa rin kami sa Housing at Home na tumutulong sa amin sa pag-classify ng sources gamit ang isang client. At kaya ito ay isang trabaho na ipagpapatuloy namin at siguradong ang mga label ay magiging mas technical pa. Hindi lang ito tungkol sa mga drone, kundi kung anong uri, pati na rin sa mga missile, anong klase, ballistic missiles, cruise missiles, IRBM at BP. Kaya salamat Antonio sa update at magkikita tayo sa loob ng linggong ito kapag may bago. Luis Buka, narinig nyo dito na may 2 Antonio sa halagang 1, kaya ano pa ang gusto nyo? Salamat sa lahat, Mirko. Salamat sa lahat. Kung may dadagdag ko lang ang pinakahuling bagay, kasi maraming tawang nagtanong, hindi ko pa natapos sabihin kanina. Ang bersyon ng iOS ay 90% ng tapos. Iyon para sa mundo ng Apple. Kaya inaasahan naming mailalabas ito sa loob ng mga 2 linggo. May Apple Review Team pa na pwedeng magtagal ng ilang araw. Pero pagkatapos nun ay okay na kami at malapit na nating makuha ang araw na yon. Ayos, sige mamaya ulit. Salamat, paalam. Salamat, Antonio. Salamat talaga. Maraming salamat. Sige, una, humingi ako ng paumanhin sa mga followers kasi gaya ng sabi ko kay Mirko, mahina talaga ang memorya ko, parang kuneho. Pag lumingon ako, agad kong nakakalimutan saan ako galing. Hindi ko nasusubaybayan ng live ang mga tanong. Sinamantala ko na lang nang makita ko na. Nakapagsulat ka ng mga tala. Nakapagsulat ako ng mga tala, tama, may ilang tanong akong naisulat. Tapos kung may iba pa na si Mirko, baka kaya mo salain at isinulat ko sila sa lumang paraan gamit ang papel. Kaya ang suporta sa Ukraina ay, paano ko ba sasabihin, sa iba't ibang dahilan, lahat ng mga bansa sa Hilaga ay may magagandang dahilan para ipagpatuloy ang pagsuporta sa Ukraina.
kahit na may mga drone, kahit na ganon. Ang kaso ng korupsyon, lalo na kasama sa tingin ko, ang pangalan niya ay Yermak, ang pangalawa kay Zelensky, kahit na ano pa ang mga maaring dahilan at pagdududa. Dahil bawat bansang Nordiko, para sa sarili nilang mga dahilan, ay may malasakit sa layunin ng Ukraine. Kahit para lang maiwasan na istorbohin sila kinabukasan. Bakit sila magpapakaabala sa korupsyon sa Ukraine? Nandun na ang mga Ruso sa tabi nila. Kapag bumagsak ang Ukraine, sila na ang sunod. Matatapos lang ang problema sa Ukraine, pero mapupunta naman sa kanila, di ba? Tama, ito ang kasaysayang tinuturo niya. Ang Finland nga, oo. Nagpadala ako kay Mirko ng isang artikulo bago magsimula ang live tungkol sa isang sundalo o isang voluntaryo. Ayan, isang Finnish na nawala ng paa sa Ukraine at kaya bumalik siya sa Finland. Kuinento niya ang kanyang kwento at pati na rin ang hirap dahil sa sarili niyang sitwasyon, ang hirap na ma-recover at makabalik. Sa likod ng linya ng labanan, kaya nagkaroon siya ng pagkakataon na maalagaan, kumbaga, para sa natira sa kanyang paa, na yun na lang ang natira. Kawawa naman, kinailangan talagang putulin. Pero meron, ang mga Finnish ay may kasaysayan din talaga ng pagiging laban sa mga Ruso. Naalala ko, noong una ako naging interesado sa Donbas, nanood ako ng ilang dokumentaryo at panayam. At nagawa akong makipag-ugnayan sa isang Finnish na sniper na dating Swedish na nagsilbing tagapagsanay sa Ukraine, kung saan ang mga separatista ay naglagay ng patong sa ulo niya. Noong panahong yon, mali pang istoryang ito, nakita ko siya sa Facebook. Oo, nag-usap kami ron, gets mo? Na yon, syempre, binura na niya ang profile niya, inalis na niya ang sarili niya sa lahat. Pero noong panahong yon, dahil mali pa lang ang bagay na ito at hindi pa masyadong pinag-uusapan, pwede mo talagang makontak ang ilang mga tao sa Facebook o sa social media. At napaisip ako kung ano ginagawa ng Finnish na ito, kasama ng ibang mga Swedish at BP na lumalaban-laban sa mga Ruso. Kaya malinaw na may nangyayari na o naintindihan na nila na puputok talaga ang kwentong ito. Sabihin na lang nating sandaling pag-usapan ng Finland habang wala sila. Makikita rin natin mamaya sa NEL may ilang slide tungkol sa conscription, kaya tungkol sa mga numero na yon. Talagang hilaw ng Norway, ng Finlandia. Sila ay nagtayo ng mga bunker na anti-atomiko noong dekada 90. At noong dekada 90, na siyang pinakamapayapang panahon para sa Rehiyon, tapos na. Di ba sa teorya, tapos na. ibig sabihin, at yon ay, paano ko ba sasabihin, hindi rin yon isang pangkaraniwang gawain sa rehiyon ang pagtatayo ng mga bunker. At patuloy na panatilihin ang hukbong ito na handang ipagtanggol ang bansa laban sa dating Unyong Sobyet na kalaunan ay naging Rusya. Tingnan mo ang Sweden, tinanggal nila ang conscription, binawasan ang pondo, umuwi lahat, masaya, at nag-invest sa pribado. Parehong tama ang ginawa ng dalawa sa sarili nilang paraan, kaya ngayon handa na ang Finland para sa anumang gagawin ng Russia na nasa harap ng kanilang pintuan. Pero halimbawa, mas matatag na ngayon ang ekonomiya ng Sweden. Dahil ang ekonomiyang sibil, kayang bahagi ng industriya, lahat ng natipid mula sa hindi pagpopondo sa bahagi ng militar ay napunta lahat sa paglago ng GDP ng bansa. Ngayon, nakakaranas sila ng ilang kahirapan na tatalakayin pa natin mamaya. Ang kanilang geographical na posisyon ay pangalawa sa Finland, kaya pakiramdam nila mas marami silang oras para gawin ang mga bagay. Oo, ito nga ay isa sa mga tanong at wala namang dahilan. Ngayon, pati na rin ang gobyerno sa Denmark, ang gobyerno ni Frederiksen ay halos buuring muling nahalal. Palatandaan nito na lahat ng ginawa niya hanggang ngayon para suportahan ang Ukraina. Ang Ukraina ay hindi naparusahan, hindi naparusahan. Si Frederiksen at ang kanyang partido, pati na ang koalisyon ng mga Danes, ay patuloy na bumubuto sa parehong larangan, mabuti man o masama. Kung tayo ay nasa Denmark, kailangan mong bumuo ng koalisyon kasama ang libo-libong partido. Normal lang yon, pero mayroong pagpapatuloy. Ayan, kumpara sa nakaraan. Isa pang tanong ay Pop. Hindi ito tanong,
Pero gusto ko lang sabihin ito kasi palagi itong naririnig kahit sa mga internasyonal na pahayagan na may mataas na antas, pati na rin sa app ni Mirko ang pagpasok ng Norway sa European Union. Hindi. Ang pagpasok ng Norway sa European Union ay mangyayari lang kapag naubos na ang langis, naubos na ang gas, naubos na lahat ng likas na yaman ng bansang ito at sa kanila sasabihin, sige, ngayong wala na tayong likas na yaman, pwede na tayong pumasok sa European Union dahil isa na lang tayong bansa, kumbaga tulad ng iba. Pero kung ang pagiging miyembro ng European Union ay nangangahulugan na kailangan naming ibigay ang aming mga likas na yaman sa merkado, ibig sabihin nito, imbes na mapakinabangan ng mga mamamayang Norwegian, ilalagay ito sa merkado. Dahil Shell o ibang multinational ay pwede lang kumita dito at magbigay ng kaunting kita sa amin, hindi ito mangyayari. Tuwing makakabasa kayo ng artikulo na nagtatanong kung pinag-iisipan ng Noruega na sumali sa European Union, hindi, nagdaaw sila ng 2 referendum at pareho nilang ibinoto na huwag sumali. Ngayon, ayan sa pinakabagong mga estadistika, ano nga ulit ang tawag doon? Hindi estadistika, kundi ang mga estadistika ng Noruega, 30% ang gustong sumali sa Europa. Kaya nasa panig pa rin tayo ng oo. Konti lang. Tuloy tayo sa slides dahil kulang ang oras para sagutin lahat ng tanong. Hindi ko alam ilan ang naitala mong Super Forte. Super Forge. Jan Mayen, magandang tanong. Dahil ang Jan Mayen ay isang magandang isla na nilagay sa gitna ng karagatan para tayuan ng base. Sobrang liblib at walang nakatira doon na kahit ang hukbong sandatahan ng Noruega ay hindi makahanap ng taong pwedeng ipadala roon ng 6 na buwan sa isang taon, yung 6 na buwang magandang panahon, kaya yung mga buwan ng tag-init. Walang gustong pumunta doon, hindi talaga siya lugar, wala talagang kahit ano, wala man lang bar, wala talaga. Kaya hindi mo talaga mapapapayag ang mga Noruego na pumunta doon. Sa mga ganitong lugar. Bibilisan ko sa nakaraang slide para matapos agad at walang mamiss sa usapan. Interesante, Chino na espiya sa spaceport ng Andoya na sa ngayon ay hindi pa nakakapagpalipad ng rocket base. Mukhang isa lang ang naging maayos nila. At nandun na agad ang espiya ng China kasama pa ang mga kagamitan sa pagtanggap ng signal. Diyos lang ang nakakaalam kung ano pa talaga gamit o ginagawa nito. Pero may nasabat silang container na 22 kilo sa pantalan ng Oslo na ginagamit talaga bilang kagamitan para makinig, para manmanan. Pero nauuna lang sila sa trabaho. Baka sakaling maging SpaceX sila. Ako naman, nanonood lang ako doon. Tama, para sa mga hindi nakakaalam kung nasa ng isla ng Yamain, yun yung parang bagay na nasa itaas ng Iceland, malapit sa wala. Yun talagang walang-wala. Kung gusto mong magbakasyon doon, sabi nila maraming espasyo. Naniniwala ako dyan. Kaya may paniniktik ng China sa Andoya. Sa sentrong operasyon ng NATO, pati na rin ang KOC, Combined Air Operations Center, na parang isang paliparan, sabihin na nating para sa pamamahala ng mga operasyon ng himpapawid ng NATO sa reyon, kaya may paniniktik din ng China doon. At sa kabilang banda, mayroon tayong ganitong pangyayari, labaka si Mirko, napansin mo na rin ito kahit paano. Ang CAAs, Crime as a Service, kung saan, lalo na dito sa mga bansang Scandinavian, pero kumakalat na rin patimog, malamang ay darating din sa Alemanya. Kung wala pa, maaari kang umupapay. Maghanap ka ng kawawang tao sa Facebook o social media, bigyan mo siya ng pera para gawin ang isang bagay na hindi niya alam kung sino ang nag-utos. Parang gamit lang na ginagamit tapos tinatapon, di ba? Eksakto. Walang koneksyon. Nakakatanggap ka ng mensahe sa Telegram mula kay, Boris Pitong Daan at 20 ulo tingnan mo, padadalhan kita ng $1,000 sa crypto. Dito, kung magsusulat ka, halimbawa, si Zelensky ay nagnakaw, halimbawa, sa ibabaw ng isang gusali o kung ano paman, pag nahuli mo siya, sasabihin niya raw, may isang tao lang sa Telegram. Ang problema sa kapa, binabayaran sila gamit ang mga cryptocurrency. Ang target ay mga kabataan kasi dito, sa maraming bansang Nordiko, kapag mas bata ka sa 15 taon, hindi ka makukulong. Kaya nilalapitan nila ang mga kabataan.
hindi lang sa mga platform tulad ng Telegram, kundi pati na rin mismo sa mga social media ng online games. Hindi sila nagbibigay, sinasabi lang na mag-spray, pero may kabataang naghagis ng granada sa gitna ng Oslo. Isa ito sa mga pangyayaring naiugnay, siguradong konektado sa ganitong uri ng kriminal na network na, kung hindi ako nagkakamali, ay tinatawag na foxtrot. At kaya ito ay napatunayan na, pero pati na rin sa antas ng geopolitika. Hindi pa inilalantad ng pulisya kung ang teroristang naghagis ng granada o naglagay ng pampasabog sa harap ng embahada ng Amerika sa Oslo. Noong Marso hanggang Abril, sa panahon ng bigmaan laban sa Iran. Hindi malinaw kung siya rin ay kinuha gamit ang sistemang ito o kung siya ay kasapi ng isang partikular na internasyonal na network. Dahil dito, kailangang bantayan at kontrolin ang phenomenon na ito. Tapos, sige, ang FSB na sinusubukang i-recruit ang mga Ukrainian dito, kinikikilan sila gamit ang lumang paraan. Ang mga kamag-anak mo ay nasa okupadong lugar, ikaw naman ay nasa Noruega, Sweden o Finland, kailangan ka naming pumunta para magmasid, kumuha ng impormasyon o gawin ang ilang trabaho para sa amin. Kung hindi naligtas ang pamilya mo sa mga okupadong lugar ng Federasyon ng Rusya. Na yon, ang bahagi na lumabas, sabihin na nating opisyal nitong mga nakaraang araw, ay na ang Patriarch 6x6 ay pinili rin ng Noruega. Pero alam na natin ito mga 6 o 7 buwan nang nakalipas dahil sa mga larawang ito, ang Patriarch 6x6 ay pinili ng Noruega bilang isang armored vehicle para sa transportasyon, isang APC, kaya isang armored personnel carrier. Ito ang hindi. Oo. Isang sasakyan na kumpara sa mga nakikita sa malalaking exhibition, sa malalaking forum ng industriya ng armas o depensa ay wala namang sobrang technological. Isa itong siso na namodernisa sa madaling salita at ginawa ito sa mga bilang na para sa amin ay parang panahon ng Cold War. Ibig sabihin, ito ay in order noong 2018 at ang produksyon ay nagpapatuloy hindi lang sa Finland. Ang Patriarch, isang kumpanyang Finnish na may partisipasyon ng Kongsberg na isa pang kumpanya ng depensa pero Norwegian naman. Pero ito ay binili na ng, pasensya na, Latvia, Lithuania, hindi Estonia, iniisip pa ng Inglaterra, gusto ito ng Alemanya at gusto rin ito ng lahat ng iba pang Nordic. Dinagawa rin nila ito sa sarili nilang bansa, minsan may lisensya. Ito ay parang pangunahing sandata, isang pansamantalang solusyon para lang mapunan ang mga puwang. Dahil nakita na kahit lalo na sa transportasyon, ang mga helicopter ay hindi na talaga maaasahan, ang sundalo sa harapan ay madaling tamaan, kaya kailangan niya ng proteksyon. Kung marami kang ganitong sasakyan, huwag mong isipin na 10 lang meron ka. Yan ang estratehiya ko rito. Kung may 10 upuan ka, 8 tao ang papasok, isa lang ang lalabas ng daan-daan. Kahit may masira o maharang na sasakyan, pwede pa ring sumakay ang ibang sundalo sa natitira. At kaya tuloy-tuloy lang dahil hindi na uubos ang sasakyang ito na ginawa na sa malakihang produksyon. Hindi otomatiko ang Tor, kailangan mo pa ring akyatin at pwestuhan tulad dati. Mas interesante ito dahil modular. Kaya pwedeng lagyan ng Tor para anti-aeroplano o maliit na kanyon at iangkop sa iba't ibang gamit. Pwede rin itong gawing otomatiko. Ibig sabihin, hindi na kailangan ng tao para magpatakbo. Pwede itong kontrolin na parang drone. Ngayon, punta tayo sa isang Toscano na sandali. Biro lang muna, huwag seryoso. Parang ikaw lang din. Kaya, sa dami ng anunsyong suporta sa Ukraina, laging may nasasabi ng sobra at may kulang na nababanggit. Kaya tingnan natin ang kaso ng mga F-16 ng Noruega. Nung una, may 72 sila, pero syempre, hindi na lahat magagamit. Marami ang kinuhanan ng pyesa at dito na nagsimula ang laro ng sensura. Sasabihin ko, pero hindi ko sasabihin kung saan napunta ang mga eroplanong ito. Laging pinag-uusapan ang 6 na sira-sirang eroplanong ipinadala ng Noruega sa Belhika na balangkas na lang ang natira dahil kinuha na ang pyesa para sa ibang eroplano.
Mga eroplanong ipinadala, FF-12 na ipinadala, 32 unit na ibinenta sa Romania noong 2022. Pwede bang ipadala sa Ukraine? Oo. Noong panahong iyon, mas pinili munang tulungan ng ibang NATO country na palakasin ang kanilang air defense. May 12 pa na interesante dahil naibenta ito sa Draken International, isang pribadong military company sa Amerika na ginamit bilang kalabang eroplano sa pagsasanay ng mga Amerikanong piloto. Hindi malinaw kung ano ang nangyari sa kasunduang ito. Ang alam lang ay nakansela ito at itong 12 F-16 ewan hindi alam kung nasaan na. Pero kung papansinin mo, Sa aking karanasan, kapag sinabi ng Polonya na ibibigay nila ang MiG-29 sa Ukraine sa loob ng 3 buwan at BPP, sa totoo lang naipadala na nila ito at naipasok na sa Ukraine. Ibig sabihin, habang nagsasalita pa ang mga Polish, nagsisimula na ang mga Ukrainian na gamitin ang mga ito. Itong 12 F-16 na dapat ipadala sa Amerika ay nasa Ukraine na. Bakit? Dahil tuwing ini-interview ang mga politiko o militar na dapat na mamahala sa prosesong ito tungkol sa 6 na ito na nakaimpake na. kaya yung mga luma at di ka nais-nais na F-16 ipinadala sa Belgium kasi marami nang bumabatikos na yon, di ba? Wala pa sila dito kasi nasa Belgium pa. At sabi ng mga politiko ng Norway, hindi. Pero gumagana ang mga ipinadala namin. Tinanong ng mga mamamahayag ng Norway, bakit F-16 ang pinadala ninyo? Hindi, kasi alam nyo na, kaya puro palusot lang. Una nagpalusot, tapos sabi ng mga Ukrainian, sila ang nagpadala. Kaya alam natin na hindi natin alam kung yung 12 F-16 ng Norway ay nasa Ukraine na. Tapos, problema, sabihin na nating may palusot din ng Denmark. Meron silang 70-17 ang ibinigay nila sa Ukraine. 24 ang ibinenta nila sa Argentina para pondohan ang suporta sa Ukraine. Ito talaga ang totoong palusot. Sa 2024, kung ibebenta mo ang 24 na eroplano sa Argentina para pondohan ng Ukraine, bakit hindi na lang ibigay direkta sa Ukraine? Kaya medyo hindi nila ito naayos ng maayos. Ayan. Sige, tuloy tayo. Ayan, ang Gripen para sa Canada. Imbes na ilagay ko ang larawan ng Gripen, naisip ko, ilagay natin yung lumalabas na yun sa YouTube para sa mga mahilig sa abyasyon tulad ni Lansara. Dahil itong balita na hindi pa kumpirmado na pipiliin ng Canada ang Gripen, nagpabaliw sa mga clickbaiters na Pakistani na nagsimulang bumahan ng mga video sa YouTube na parang may Gripen na agad ang Canada. Sabi raw ito ang unang pinili ni Trudeau na hindi na siya punong ministro. Sa totoo lang, akmang-akma ang Gripen para sa teritoryo ng Canada, para sa lugar na yon. May ilan na bumibili, may ilan din. May ilang bumibili ng fighter jet para sa depensa. Ang iba naman ay para sa turismo sa Himpapawid gaya ng sinabi ni Caballero tungkol dito. Kaya palaging nakadepende ito sa maraming mga salik. Sige, bibilisan ko na ito. Bibili ang Ukraine ng 20 Gripen EF mula sa Sweden. Kapag natapos na ang pagbili, magdodonate din ang Sweden ng 16 na Gripen na bersyon CD sa Ukranya. Kailan darating ang mga Gripen na yan? Ang una sa Enero. Pero anong klase? Anong taon ang tinutukoy nila? Sige, Based sa nakita namin at sa mga espesyal na website, kabaliktaran ang sinasabi. Noon, binibigyan muna nila ng kaunting CDE Saan nila kinukuha yun? na meron na sila noon. ginagamit nila yon sa serbisyo, hindi nakareserba. Iwan. Kailangan ding tingnan yon. Kasi alam ko na wala silang malaking bilang na nakareserba. Mukhang gusto nilang magpadala ng 16 na Block C, Block D. At yung iba naman ay ipapagawa pa lang. Malamang sa 2030 ang unang delivery, yun ang usapan. Binalikan ko yung balita, kaya pinakauna na lumabas sa SVT. Kapag natapos na ang pagbili, kapag nabili na, magdodonate din ang Sweden sa Ukraine ng 16 na JAS Gripen C at D. Anong ibig sabihin ng natapos na ang pagbili? Nabayaran na ba ang pre-order? Pero pagkatapos, ilan bang ibibigay ko sa iyo sa 16 na ito ng sabay-sabay? At kung ibibigay ko ito, saan ko paliliparin ang mga piloto ko? Kailangan kong tingnan kung ilan ang nasa serbisyo nila. Parang si Lanzaro, hindi ko matandaan, pero kung hindi ako nagkakamali, hindi sila lalampas ng 50 o 60.
Mas mababa sa 100. Mas mababa sa 100. Karaniwan, silang may nasa serbisyo ng mga 96 hanggang 99. Hindi nalalampas dito dahil ang mga piloto ng Sweden kahit Swedish hindi gumagawa ng lamitose. Kung kailangan pa silang sanayin, kailangan ng oras, kaya may mga nasa 100 silang magagamit. Sa mga halos 100 na ito na meron sila para sa hukbong pangimpapawid, mga 10 dito ay Gripen E, yung pinakabagong bersyon. Ang taon ng produksyon ay 15 Gripen E bawat taon. Para matugunan ang buong pangangailangan ng Ukraine na 150 sa ganitong bilis aabuti ng 10 taon. Kasama rin ang order ng iba. Dagdag pa ang mga order ng iba at bukod pa rito, sa 150 na ito na ginagawa ko sa loob ng 10 taon, akin ba ito bilang Sweden o ibibigay ko sa iyo, Ukraine? May ideya na magtayo ng pabrika sama, pero sa pinakamadanda, mauuna pa ang pabrika bago makagawa. Matatapos ang digmaan at aabutin pa ng 5 o 6 na taon. Kaya hindi naman talaga nadadagdagan, ibig sabihin, dapat ay tumaas agad tungkol sa... Libro ni Stephen, ginawan mo pa ng video, ako nga hindi. Kahapon naglabas ako ng short para sa tungkulin ng Kroger na nagsabing, huwag ninyong pag-usapan ang Wunderwaffen, darating ang himala. Parang sa Abrams, Leopard, F-16 at iba pa. Kasi kahit sa best na kaso, 15 lumang eroplano lang ang ibibigay sa kanila. Ngayon, Sa totoo lang, nung lumabas ang balita na matagal na ring usap-usapan, hindi ko na ipinadala sa'yo, di gaya ng dati. Kasi sabi ko, sige na lang. sabi ni Winter, magandang halimbawa ito ng Anunsite Seboaroica na nakaapekto sa kanilang hippocampus. Maraming anunsyo. Kaya dito rin, ikaw, ano bang kalokohan yan? Kaya hanggang sa susunod, pasensya na, hindi ko nagawang pinturahan ito, hindi akma ang pagkabuo ng modelong ito. Ayos lang ba? Noon, may nagtanong sa akin ng isang tanong na parang simple lang pero hindi pala. Ang conscription, serbisyo militar o babae, hindi babae. Sige, gumawa tayo ng isang maliit na skema na maganda pero mali. Kaya, sa ngayon, ang tanging bansang Nordic na wala pang sapilitang serbisyo militar para sa mga babae ay ang Finlandia. Kaya, lahat ng iba pa ay nakaangkop na. Suecia noong 2018, Norwega noong 2015 at Dinamarca kamakailan lang noong 2026. Ngayon, lalaki o babae, basta 18 na kailangan mag-military service. Ilan ang mapipili? Makikita natin yan sa next slide. Pero, average na edad. Ito rin, interesante din ito. Saklaw ka pa, kaya pwede kang tawagin para sa military service. Basta't nagawa mo na ito nung bata ka pa hanggang edad na 65 sa Finland. Kaya pwede kang tawagin kahit kailan sa buong buhay mo. Denmark, Norway at Sweden. Nasa mga 47, 48, 50 taong gulang tayo. Pero para sa mga opisyal, ibig sabihin lahat ng mga professional na sundalo na hindi rin pwedeng palitan ng mga mas batang sundalo. Dahil kulang talaga ng mga kabataan na pumapasok sa, sabihin na nating, hukbong sandatahan at nananatili doon. Halimbawa, iniisip ng Sweden na tawagin muli ang mga opisyal hanggang 70 taong gulang, mas mataas pa yon kaysa sa Norway. Ayos naman ang mga opisyal. Kung titingnan mo, karamihan sa mga general nung ikalawang digmaang pandigdig ay nasa 70 taon ang edad. Sina Ronstedt at iba pa. Iniisip ko, hindi ka naman pala mapagpasimuno. Hindi mo pwedeng ipadala ang kapitan sa mga 70 anyos. Pero ang problema nga, may agwat talaga sa pagitan ng mga batch na syempre ay walang karanasan. At pagkatapos ng mga opisyal na palaging tumatanda dahil walang mas batang papalit sa kanila. Hindi kaakit-akit ang karera sa militar sa Denmark, Norway o Sweden dahil mas marami at mas maganda ang oportunidad sa pribadong sektor tulad ng mas malaking kita. Kaya ang solusyon na hinahanap nila ngayon ay panatilihin sila hanggang 70 taon kung kinakailangan. Pero hindi ito pang matagalang solusyon, syempre. Kailangan gawing kaakit-akit muli ang karera sa militar, syempre, sa merkado ng trabaho sa mga bansang ito. Denmark, Norway, Sweden. Ngayon, ito naman ay medyo hindi gaanong kumbaga bastos o baduy pagdating sa graphics.
Sige, bawat taon, ilang mga kabataan ang nagsasabi na kailangan nilang mag-leave para sa isang kabuuang hukuman? Sa Finlandia, mayroong 22,000 na kabataang lalaki na kumakatawan sa 76% ng hukuman. Para sa mga 18 taong gulang na Finnish, 76% sa kanila ay dumadaan sa serbisyo militar sa iba't ibang paraan. Ang bagay na ito ay kailangang tingnan sa paglipas ng mga taon dahil sila ay nagsasagawa ng mga pagsasanay. Ibig sabihin nito na ikaw sa buong buhay mo bilang mamamayan at bilang bahagi ng bansa ay nakabuo ng napakalaking grupo ng mga tao na may kahit kaunting pagsasanay at taon-taon nila itong nire-refresh. Ang kalaban, kung gusto kang atakihin, hindi tulad ng mga Ukrainyan na nasa 30 pus na yon na umalis matapos bumagsak ang Yunyong Soviet, walang military service at hindi sumali. Doon, lahat marunong humawak ng baril. Ang mga Finlandes ay marunong bumaril at magaling pa silang bumaril. Iyon ang problema. Tama. Ngayon, pinag-uusapan ang pagbabalik ng conscription at isasama na rin pati ang mga babae para maging pantay. Dahil sa huli, napagtatanto na natin na lampas pa sa lalaki, babae at kahit sa pisikal na presensya. Ang motibasyon ang siyang gumagawa ng malaking pagkakaiba sa bilang ng mga conscript, sabihin na natin sa bilang ng mga kabataang sumasailalim sa conscription na natatapos ang programa. Dahil karamihan sa mga numerong ito sa Sweden ay lalaki, 9 lang sa cohort. Ang problema ay habang papalapit ka sa 10, 11, 12, 14 ng korte, lalo ring bumababa ang porsyento ng mga nakakakumpleto ng taon ng conscription. Dahil marami, sa totoo lang, may margin na lumalaki. Sa mga napipilit ang gawin ang serbisyong militar na ito. Pero dahil sa mga dahilan na psikolohikal o pisikal, napipilitan silang tumigil. Bago matapos ang proseso, bago matapos ang taon. Ito ay isang problema na sa madaling salita kailangan ding harapin. Lalo na sa Sweden, isa rin itong problemang kultural dahil ang conscription ay tuluyang tinanggal noon at pagkatapos ay ibinalik. Kaya't ang kultura ay tuluyang nakalimot na. Bukod pa rito, isang bansa na may kulturang militarista at BP, dapat sana ay naaalala nila ito, sabi niya. Sa kasamaang palad, naalala nila pero hindi nila naalala kung gaano ito kamahal para sa kanila sa mga tuntunin. Ng epekto sa katawan at pag-iisip. Kaya ang issue ay nagkaroon ng tamang uri ng pasipismo, pero kasabay nito ay nabuo rin ng isang kultura na, tulad din sa Italia, wala ng kultura ng pagsasagawa ng military service dahil pakiramdam nila wala namang mapapala rito. Kung sa Noruega ay sinabi mo, nagsundalo ako, nag-extend pa ako ng ilang buwan dahil may ginawa akong espesyal na pagsasanay. Nadadagdag ito sa iyong resume, magandang tingin dito bilang karanasan dahil ito ay isang bagay na nagpapakita ng iyong pagharap sa hamon, ayon sa isang paraan. Sa Sweden, sayang lang ang oras kasi ayoko mag-aksaya ng panahon dito, ayoko maglaro ng baril-barilan, gusto kong mag-aral sa universidad, gusto kong magtrabaho, gusto kong kumita ng pera, magpatayo ng bahay, at mabuhay ng maayos. Kaya sa Sweden, ang military service ay tinitingnan pa rin bilang pag-aaksaya ng oras. Kaya, huling tanong, aling bansang Nordic ang nire-representa ni Ginoong Craig Bond? Mountain Bond, Office Bond, Sexy Bond, at Vagabond. Ito ang inyong sagot, mga Ginoo. Sino ang sponsor na yung gabi? Bravo! Habang iniisip ng mga tao ang Mountain Bond, Office Bond, Sexy Bond, at Vaga Bond na para sa akin ay tunay na palaboy. Magaling ang ginawa ninyong comics. Para sa mga sumusubaybay din sa mga ganitong bagay, isipin ninyo ito at habang ginagawa ninyo yan, ipakikilala ko naman ang sponsor natin ngayong gabi, na syempre ay NordVPN. Kaya pagbutihin ninyo ang inyong proteksyon gamit ang isang all-in-one na security app. Bukod pa rito, kung gagamitin ninyo ang alok na ito, makakakuha rin kayo ng 60% na diskwento. Sa ngayon, NordVPN ang pinaka-advanced na VPN dahil sa next-gen antivirus. Sa madaling salita, pinagsasama nito ang dalawang tool sa isa, kaya meron kayong natatanging tool para protektahan ang lahat. Napaka-intuitive, lahat ay nasa isang app na may isang subscription lang. Perpektong kasama sa pagbabrowse. Paalala rin na ito ay anti-scam, anti-phishing, nagbablock ng scam sites, kahina-hinalang link, at anti-malware. Ibig kong sabihin, siguro gumawa rin sila ng sarili nilang database tulad natin. 'Di ba? Para malaman ng lahat. O kaya may mga natatanggap silang report,
o sila mismo ang naghahanap? Siguro gamit din ang artificial intelligence para gumawa ng database ng mga site na may malware, anti-tracking at mga ganitong bagay. May scam filtering din. Kung gagamitin nyo QR code ko, hindi na kailangan makinig or mag-click ng link, iscan nyo na lang direkta. Palakasin nyo ang inyong online na proteksyon. At higit sa lahat, sa eksklusibong alok namin na ito, may dagdag kayong 4 na buwan dito gamit ang link, syempre, ni Parabellum. Kung hindi nyo magustuhan, pwede nyo subukan ng walang panganib at kanselahin ng walang problema sa loob ng 30 araw. At dagdag pa, sinusuportahan nyo ang channel at ginagawa namin na sa totoo lang, wala namang masama. Iwan ko sa inyo ang QR code. Makikita nyo ang link sa description, chat at mga komento naka-highlight. Blino, block ba ng NordVPN pati drone ng Ukraine? Hindi ko alam. Nagtatanong lang para may ma-quote. Sige, anin yung JS Bond, sabi ng iba. NordVPN Bond. Waga Bond. Mas nakikita ko ang Vagabond. Ipaliwanag mo ngayong bagay na yan. Sige, hindi. Tungkol dito, isa ito sa pinaka-Scandinavian, pinaka-Nordic na bagay na pwedeng gawin. Siguro mas Scandinavian pa kaysa Nordic. Sa dulo ng bawat meeting, mayroong malaking quiz kung saan lahat ay sumasali para magbuo ng camaraderie at mga ganong bagay. Sige. 4 itong larawan ng makaibang crag, bawat isa ay kumakatawan sa isang Nordic na bansa. Alin sa tingin ninyo ang kumakatawan sa Noruega, Sweden, Finland at Denmark? Ang Mountain Bond? Sino kaya yon? Sweden? At ang Sexy Bond? Noruega. Kung may ideya na kayo, nasa susunod ang sagot. Bakit may mahirap pa rin tulad ng palaboy? Sa tingin ko, ang mountain ay Finland dahil sila ang pinaka-astig. Yung Bond, yung mountain, mas nakikita ko na Finland, mas astig at iba pa. Sa tingin ko, yung naging mas malalambot ay Norway at Sweden. Yung sexy, yung nakakatawang opisina, yung palaboy ay parang internal joke ng mga Nordic tungkol sa pinakamahirap at pinakagusgusing bansa. Kaya siguro ito ang mga ito. Denmark, tinan natin kung Wala kang natamang isa man. pareho lang. Walang kinalaman. Oo, hindi. Ang punto rito, ang aral dito ay O. Ang mga Finnish ay I. Itinuturing nga mahihirap ang mga Finnish. Hindi mahihirap, kundi mukhang gusgusin. Pero mukha silang gusgusin pero marunong silang bumaril. Grabe. Hindi ibig sabihin na hindi marunong bumaril ang mga tambay, hindi lang sila nagpapakitang sosyal. Parang yung Suweko o laging nasa bundok tulad nung Norwigo o medyo metrosexual tulad nung isa. Yung Danes ay nakikita bilang metrosexual, pansexual. Sa biruan nila, kumbaga, parang yung Reddit ng Balkan. Reddit kung saan nag-aasaran sila sa pagitan ng mga taga-Balkan at double po. At totoo, galing talaga ito sa Reddit. Pero sobrang swak nito, grabe. Para sa akin bilang outsider, astig ang mga Finnish dahil matitibay at marunong lumaban. Yung mga Swedes, sila yung mga astig pero seryoso, parang Aliman. Yung Danish, parang malambot, hindi ko sila nakikitang ganon. Totoo, lahat sila nagbibisikleta, mataas ang buwis sa kotse, at eco-friendly silang lahat. Talagang doon sila nagtungo. Pero, alimbawa, nakita ko rin na ang daming gulo sa Noruega at Sweden, pati na rin sa mga imigrante na dinala nila. Ang estado ay nawalan na ng marami, sabihin na natin, ng sarili nitong kinang. Ayan, dagdag pa, ang malinis kamay na imahe ng Noruega at technological na pananakot. Ito na, para matapos natin ng maayos at may dating. Kaya, kung bakit ko inistorbo si Mirko tungkol sa issue ni Epstein, isa itong ka-Epstein mula sa Norwegong pananaw. Una kasi, hindi lang isa, 2 o 3 politiko ng isang partido ang naapektuhan, kundi pati ang pamilyang Maharlika dahil si Prinsesa Mette Merit ay madalas na bisita hanggang 2010 o 2012 sa mga villa ni Epstein. Nadamay din ang dating presidente ng Konseho ng Europa si Torbjörn Jagland, 3 diplomat ng Noruega at ang presidente ng World Economic Forum na dating kalihim ng ugnayang panlabas ng Noruega kaya pati World Economic Forum ay nadawit.
Simula noon, nagbitiw siya bilang presidente. Ang nakaka-interes dito na ipinaliwanag ko rin kay Mirko bago magsimula ang live ay kung bakit, una sa lahat, bakit ganun kalaki ang naging epekto nito sa Noruega. Malinaw na dahil wala silang mga kultural na panlaban o antikorpi kapag nangyayari ang ganitong mga sitwasyon, lalo na sa pakikitungo sa isang tao tulad ni Epstein. Kaya hindi talaga alam ng iba kung ano ang pinapasok nila. Para sa mga sangkot o kasabwat sa ganitong pamumuhay, pati na rin sina Terry at Rod Larsen na parehong diplomatiko ay nasangkot ng personal kay Epstein na si Epstein mismo ay pinangalanan ang kanilang 2 anak sa kanyang testamento at nagmana ang mga ito ng tig-5 milyong dolyar mula kay Epstein. Isa sa mga anak na mag-asawang diplomatiko na Norwegan na isinama sa testamento ay hindi nakayanan at nagpakamatay. Kaya yung sinasabi ko kay Mirko, hindi ito parang alam mo yon na ang bomba ay wala sa Amerika. Sumabog na ito. Hanggang Noruega, umabot ang alingaw-ngaw. Asali rin sila sa sistemang ito. At ang mga investigasyon na kasalukuyang isinasagawa sa Noruega ay maaring magdala ng mga resulta bago pa sa Amerika. Kaya kung anuman ang lalabas sa mga investigasyon sa Noruega, ay tiyak na magkakaroon din ng mga katumbas na resulta sa Amerika at sa iba pang bahagi ng network. Sa paligid ng kasong ito at maaring mangyari muna bago ang lahat ng nangyayari sa Amerika dahil nasa Amerika ay sinusubukan nilang itago ito. Itago ang mga resulta. Marami dito ang sikat at mahalaga, kaya mabilis silang makabuo ng konklusyon o may magsusulat. Pero sa dami ng isla at yate dito, bakit doon mismo nangyari at naging sentro ang lugar na iyon? Zimbabwe, hindi ka basta-basta napapadpad doon. Hindi ka basta-basta napapadpad doon. Hindi naman yun kasama sa mga ruta. Pero sandali, hindi ba pwedeng dumaan lang saglit doon? Hindi ito yung kantang 1,983 na rota per casa di Dio. Doon ka talaga pupunta ng sadya. Ayan. Perpekto. Kaya sabihin natin, abangan ninyo ito dahil may lalabas na bago at malamang hindi lang ito mananatili sa Noruega. Karamihan sa kanila at ang ilan ay sinubukan na ay magpatiwakal gaya ng ginawa ni Epstein pero binabantayan sila kaya hindi ko iniisip na magtatagumpay. Pero sino ang nakakaalam? Yung bahagi naman ng bit system ay dahil lang dito sa sulok ng mundo, sabihin na natin, lalo na sa Noruega, oo, hindi. C. Mabigat na kritisismo laban sa Estado ng Israel at sa sistemang militar-industrial na sumusuporta rito. Kaya ito ang bit system, isa itong mahalagang bahagi hindi lang ng sektor na militar-industrial ng Israel, kundi pati na rin ng buong eksenang industrial at ng kadena ng lohistika sa Europa, pati na rin sa Estados Unidos. Dito sa Noruega, nagkaroon ng pampublikong debat tungkol sa pagtatangkang alisin ang bit system mula sa kadena ng lohistika ng supply ng Noruega. Ngunit hindi ito nagtagumpay. Kaya napakalalim na ng pagkakaugat nito sa mga kadena ng supply, kaya hindi na ito matanggal. At dagdag pa, para sa mga interesado, may mga isinasagawang investigasyon at mayroon ding mga naarestong mga Italyano. Lumabas din sa Sole 24 Ore ang mga artikulong pinadala ko kay Mirko kasama lahat ang bahagi sa internasyonal. Meron ding ganito kung saan ang mga lobbyist na konektado pa rin sa NATO ay nangurakot mismo ng mga opisyal na naka-assign sa procurement. Kaya para sa pagkuha ng supply para sa mga bansang NATO at industriya, ang kumpanyang sangkot ay mismong bit system. Kaya sobrang ugat na ng sistemang ito na kaya nilang baguhin ang mga patakaran ng laro kapag tungkol na sa military procurement. At kahit alam na natin ang lahat ng ito, hindi pa rin natin kayang alisin ito sa laro. Ibig sabihin, sobrang nakaugat na kapag tinanggal nila ito, wala nang gagana. Kaya siguro ginagamit nila ang kaalaman na dominante at mahalaga ang kanilang posisyon. Kakapanalo lang kamakailan
pangalan ng bit system, hindi sinabi kung anong bansang Europeo, pero nanalo sila ng kontrata na nagkakahalaga ng 1 bilyon at 400 milyong euro sa isang hindi pinangalan ng bansang Europeo. Ngayon, kung gusto natin, sabihin na nating hulaan lang, ito ang aking sariling palagay. Malaking bansa ito, mayaman, medyo atrasado sa teknolohiya at may malaking utang na loob sa pinagmula ng bit. Ayun, ayos na mga Ginoo. Kaya salamat sa iyo para sa gabing ito. Salamat din sa lahat ng sumubaybay sa atin. Pinaalala ko sa inyo ang app na pwedeng i-download na makikita ninyo sa description at iba pa, kunin nyo na. Ang paglahok ni Antonio Costi, 2 Antonio sa presyo ng isa. Ano pa bang hihilingin ninyo? Ano pa ang gusto ninyo mula kay Garelli? Dugo! Para banggitin ang isa pang patalastas. Kaya salamat sa inyong lahat. Makikita tayo sa Cuneo. Para sa mga gustong pumunta sa Cuneo, ipapaalala ko na nasa bagong Cuneo tayo. Iyan ang tawag sa lugar na isang arena at buto pata parke. Mga tatlo o 4 na beses na kami pumunta doon kasama sina Kapitini, Lanzara at BP. Sa tingin ko, nakita nyo na ang mga mensaheng inilagay ko na ipinost ko sa social media. Sa X, ang poster, 5:00 ng hapon, nandun kami. Pag-uusapan ang kung ano-ano, magdadala rin kami ng mga libro. Kaya salamat sa lahat at magandang weekend sa inyo. Grazie a tutti.